Si Huazen, sa tawag ng bayan, ay nagpatala at sumali sa Naval Commando Unit ng Lydian School sa Jiangyin. Malapit na siyang sumakay sa barko upang mag-aral sa dagat at sa pagkakataong ito ay umuwi siya sa utos ng kanyang kuya. Ito ang ika-negatibo 50 kaarawan ng kanyang ama, ngunit nang magkita sila, mukhang hindi masyadong magkasundo ang mag-ama. Upang mabawasan ang tensyon, kinailangang magsalita ng kuya, si Hua Liang, at pagkatapos ay bumaba ang mag-ama at anak upang dumalo sa birthday party. Dahil sa pagkamahiyain, hiniling ni Huazen sa kanyang kuya na tulungan siyang magbigay ng regalo. Ang kuya ay masayang-masaya rin nang malaman niyang nagtapos si Huazen sa elite class ng Naval Academy. Samantala, sa labas ng maingay na kalye, si Deng Mingyuan na nagbabantay sa paggawa ng bagong bangka ay maihawak na aklat na may maraming lihim na impormasyon. Siya at ang kanyang kasama ay nagmamadaling tumakas mula sa paghabol ng mga bantay ng Tsongho sa mga lansangan. Sa huli, pareho silang tumakbo kasama ang karwahe papasok sa mansyon ng pamilya Hua kung saan ginaganap ang pagdiriwang ng kaarawan. Sa loob, nag-uusap sina Huazen at ang kanyang kuya, si Hua Liang, tungkol sa sitwasyon ng paglaban sa Hapon at sa magulong politika ng Partido Komunista ng China. Mukhang hindi nagkakasundo ang magkapatid tungkol sa paksang ito. Sa puntong ito, dumating si Deng Mingyuan sa gate ng pamilya Hua at ginamit ang kanyang pangalan bilang subordinate ni Undersecretary Hua Zuoqin upang makapasok sa tahanan ng pamilya Hua para humingi ng tulong. Naabutan sila ng mga bantay ng Tsongho. Nang hindi nag-aalangan, kaswal nilang ipinilit na pumasok ang mga tao sa tahanan ng pamilya Hua nang walang pahintulot ng sinuman. Nang hinarangan ng kapitan ng mga gwardya doon, ibinigay ni Wei Dajing ang kanyang armas at siya na lang mag-isa ang papasok upang arestuhin ang tao. Sa loob, nakilala ni Deng Mingyuan si Huazen. Palibhasa SC dati pala siyang subordinate ng ama nito at naging guro niya rin. Si Deng Mingyuan ay umalis na sa Navy, ngunit si Huazen ay patuloy na humahanga at gumagalang sa isang guro na tulad niya. Gamit ang pagkakataon, ibinigay ni Deng Mingyuan kay Huazen ang aklat na may lihim na impormasyon at hiniling na ihatid niya ito sa isang kaibigan sa Shanghai bukas ng 2:00 ng hapon. Napakahalaga ng bagay na ito kaya idiniin niya na kailangang personal na ihatid sa kaibigang ito sa room 311 ng Wenhe Hotel. Matapos talakayin ang lahat ng mahahalagang impormasyon, kusang lumabas si Deng Mingyuan upang sumuko kay Wei Dajing. Pagkasakay pa lang sa sasakyan, binantaan si Deng Mingyuan na pinatay ang kasamahan niyang naghatid sa kanya ng mga tauhan ng Tsongho ng walang awa. Pagkatapos, dinala siya sa himpilan ng hukbong pangkatihan upang piliting isiwalat ang lihim na impormasyon. Inakala nilang si Deng Mingyuan ay mula sa Partido Komunista ng China at pinilit siyang isumbong ang kanyang mga kasama na nagtatago. Ngunit si Deng Mingyuan ay matigas na tumanggi na ikinagalit ni Wei Dajing. Samantala, sumakay si Huazen sa tren patungong maunlad na Shanghai upang tulungan si Guro Deng na ihatid ang aklat na mailihim na dokumento. Eksaktong 2:00 ng hapon, dumating siya sa room 311 ng Wenhe Hotel upang hanapin si Gimeng, ngunit pagdating niya, nasaksihan niya ang eksena kung saan tinutukan ng baril ng mga sundalo ang ulo ng isang bata. Nang hindi alintana ang panganib, hinila ni Huazen ang bata sa isang tabi upang protektahan ito. Sinubukan ng pulis na pumasok ngunit nang makita niyang may taong darating, tumakas siya. Sa loob ng silid, brutal na pinaslang ang mga magulang ng bata. Umiyak ang bata at isinalaysay ang pangyayari nang bumalik siya at may isang pulis na may baril ang pumaslang sa kanyang mga magulang. Sinabi ng bata na ang kanyang ama ay si Gimeng, kaya napagtanto ni Huazen na huli na siya. Ang taong kailangan niyang hanapin ay patay na at ang kanyang responsibilidad ngayon ay protektahan ang batang ito. Nang lumabas siya, tinanong siya ng isang pulis na nag-imbestiga sa pinangyarihan, ngunit sinabi lang niya na dumating siya upang bisitahin ang isang kaibigan. Dahil sa hinala, ipinadala ng pulis ang kanyang puwersa upang halughugin ang lahat ng mga kalapit na silid. Patagong dumaan si Huazen sa bintana upang iligtas ang bata mula sa lugar ng hotel. Natuklasan ng pulisya na nag-imbestiga sa pinangyarihan na may isang bata sa pamilyang pinaslang na nawawala pa kaya kailangang masusing imbestigahan. Naghinala si Kapitan Chen Hao na hindi simple ang kasong ito kaya gusto pa niya itong imbestigahan sa kabila ng paghikayat ng kanyang mga kasamahan na lumipat na lang siya sa ibang departamento para hindi masyadong abala. Dinala ni Huazen ang bata palayo sa hotel patungo sa isang telepono upang tumawag ng tulong. Tumawag siya sa Naval Shipyard para hanapin si Guro Deng Mingyuan, ngunit sinabi nilang walang ganoong tao doon. Pagkatapos, dinala niya ang bata para kumain at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng pamilya nito at kung bakit ito nasa Wenhe Hotel. Naghihintay daw ng isang taong magdadala ng isang mahalagang bagay ang pamilya ng bata, kaya napagtanto ni Huazen na may lamang kung ano ang aklat. Matapos siyang tistisin ang aklat, natuklasan niyang nasa loob pala ang lahat ng at papeles ng pamilya ng bata. Lahat ng ito ay may bagong pangalan at apelyido, kasama ang tiket sa tren papuntang Guangzhou. Dahil alam niyang hindi simple ang sitwasyon, sinabi ni Huazen na isa lamang siyang inatasan. Ibinigay niya ang mga papeles sa bata at nangakong
hahanapin ang natitirang kamag-anak nito, habang siya naman ay babalik sa kanilang bahay sa Nanjing. Sa kabilang banda, dumating si Kapitan Chen Hao sa bahay ni Guro Ding Mingyuan at nakita niya ang mga bantay ng Tsong Ho na naghahalughog sa lugar upang may hanapin. Nang siya ay umuwi, nakatanggap si Chen Hao ng sulat mula kay Guro Ding na nagbigay ng maraming tagubilin tungkol sa mga mithiin sa pagtatatag ng landas ng Partido Komunista ng Guangming. Sa pag-alala sa isang bahagi ng alaala, bago mangyari ang lahat, nagkaroon ng pag-uusap si Chen Hao kay Guro Ding. Hiniling niya kay Chen Hao na pagkatapos ng kanyang pag-alis, pumunta sa registration office upang kanselahin at burahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpadala na rin ang sentral na komite ng ilang kasama sa Shanghai upang muling itatag ang organisasyon, kaya umasa si Chen Hao na maghihintay siya ng tamang panahon. Nasa panig ni Hua Zhen, tumuloy siya at ang bata sa isang hotel upang manatili. Makauwi na siya sa Nanjing pagkalipas ng 3 araw, kaya maaaring manatili muna rito ang bata. Binayaran na niya ang lahat ng gastusin, kaya hindi na kailangang mag-alala pa ng bata. Kinabukasan, pumunta ang bata sa front desk para tumawag gamit ang telepono at lumabas na tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong at humiram ng pera para sa kanyang kinabukasan. Sinundan at nasaksihan ni Hua Zhen ang buong pangyayari at naawa sa bata. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hua Liang si Hua Zhen upang balaan na si Guro Ding Mingyuan ay natuklasang isang komunista. Ang buong pamilya niya ay inaresto na para sa interogasyon, kaya kailangang maging maingat ang sinumang sangkot na tulad ni Hua Zhen. Ikinuwento ni Hua Zhen ang tungkol sa pagkikita niya sa isang bata at gusto niya itong iuwi sa Nanjing kasama niya, ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang kuya. Dahil ang pagkakadawit sa komunismo ay mangangahulugan ng kamatayan, pinayuhan ni Hua Liang ang kanyang kapatid na linawin ang mga hangganan at huwag makialam. Dapat siyang magsaya ng husto at bumalik agad sa Nanjing at huwag magkaroon ng anumang kinalaman sa mga komunista. Kinaumagahan, ipinaubayan ni Hua Zhen ang hotel room sa bata. Binayaran na rin niya ang pagkain nito sa loob ng 3 araw, kaya maaaring manatili ang bata hanggang gabi gusto niya. Nakalagay sa pahayagan ang tungkol sa pagpatay sa pamilya ng bata, kasama na siya. Kaya sa kasalukuyan, hindi bababa sa hindi alam ng salarin kung nasaan ang bata at pansamantala siyang ligtas. Pagkatapos, nagpaalam siya sa bata upang umalis at bumalik sa Nanjing. Sa kabila ng pakiusap ng bata na manatili siya ng 1 buwan upang tulungan siyang mahanap ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Hua Zhen na umalis. Ibinigay din ng bata ang aklat ni Guro Ding Mingyuan sa kanya bilang pasasalamat sa kanyang tulong sa mga nakaraang araw. Pagkatapos, si Hua Zhen at ang kanyang kaibigang si Chief An En ay nagmaneho papuntang istasyon ng tren. Habang nagmamaneho, nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa kaso ng pagpatay sa pamilya Meng sa hotel. Kasabay nito, nasundan ng pulis na salarin ang mga pahiwatig at nakarating sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Meng Duosi. Si Meng Duosi ay nanananghalian sa kantin ng hotel. Pagkatapos magtanong sa receptionist, nalaman ng salarin na ang bata ay nasa ika-5 palapag ng hotel. Agad siyang pumunta doon upang hanapin ang bata. Maswerte namang natuklasan ni Meng Duosi na hinahanap siya ng salarin, kaya nagtago siya sa isang sulok. Nakasakay na si Hua Zhen sa tren, ngunit dahil nag-aalala sa kaligtasan ng bata, bumalik siya sa hotel para hanapin ito, ngunit hindi niya ito nakita. Nag-aalalang nagtanong siya sa receptionist na nagsabing may isang pulis na naghahanap dito. Nagmadaling naghanap si Hua Zhen sa lahat ng dako, inakala niyang nasa panganib ang bata. Ngunit sa kabutihang palad, ligtas pa rin siya at nagtatago sa laundry area na labis na natatakot. Niyakap ng dalawa ang isa dahil nalampasan nila ang panganib. Pagkatapos, nagpa siya si Hua Zhen na isama ang bata at nangakong tutulungan siyang mahanap ang pulis na nagpapanggap na salarin. Pagkatapos, nagrenta sila ng isang inn sa isang madilim na eskinita upang maiwasan ang paghahanap ng salarin. Ang lahat ng pumupunta rito ay kailangang magparehistro sa may-ari, kaya mas mataas ang antas ng seguridad. Si Hua Zhen na ang mag-aalaga sa bata mula ngayon at magkukunwari silang magpinsan. Tutulungan niyang hanapin ang salarin, ngunit pagkatapos ng 1 buwan, mahanap man o hindi, babalik pa rin siya sa Nanjing. Pagkatapos, sinunog ang orihinal na SE ng bata upang palitan ng ibang pagkakakilanlan. Pinalitan din ni Hua Zhen ang kanyang ace picture sa bagong rehistro ng sambahayan at ginamit ang pangalang Xiang Yuansheng. Kinabukasan, pumunta si Hua Zhen sa ilalim ng pangalang Xiang Yuansheng upang magparehistro para sa entrance exam sa punong himpilan ng pulisya. Dahil sa kanyang kakayahan, tiyak na matatanggap siya ng walang pagsusulit sa punong himpilan at magtatago siya roon upang mahanap ang salarin. Tumawag din siya sa kanyang kuya upang gamitin ang kanyang koneksyon sa Shanghai Police Bureau upang suportahan ang kanyang kaibigan sa pagkuha ng entrance exam doon ng mas madali. At walang iba kundi si Xiang Yuansheng na si Hua Zhen mismo. Sa wakas, pagkatapos ng 2 pagsusulit, matagumpay na nakapasok si Hua Zhen sa ika-4 na istasyon ng pulisya, isa sa 16 na napresinto ng Shanghai. Sa kabilang banda, nakilala natin ang bida, si Luo Minmin, na nakatira kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang matandang ama, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Qin, at ang kanyang kuya, si Tianchang. Nagtapos din siya sa Shanghai Police Bureau, ngunit ang kanyang ama ay hindi masaya dahil natatakot siyang mapanganib siya. Lalo na ang mapanganib na lugar ng Luo, mahirap hanapin kung saan. Si Luo Minmin ay itinalaga sa ika-4 na istasyon ng pulisya, kasama si Hua Zhen. Pagdating pa lang, bago pa man makapag-hello, ang dating sundalong si Lao Bai ay nakipagpalitan na ng ilang suntok sa kanyang kasamahan, si Dali, dahil sa hindi pagkakasundo sa trabaho.
Dahil walang gustong magbigay sa dalawang panig, naghubad ng uniforme si Dali at nagbitiw sa trabaho. Sumama rin ang nakababatang kapatid na si Shito, kaya iniwan nilang nag-iisa ang ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya na puno ng mga bagong recruit. Pagkatapos, dumating si Chief Lao Suo Huarong upang ipakilala ang mga bagong recruit ng ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya. Pagkatapos ng pagpapakilala ng sarili ng mga miyembro, nakita ring muli ni Huazen si Chen Hao. Pagkakita sa isa-gi-isa, naalala nilang dalawa ang kanilang pagtatagpo sa hotel. Naghinala si Huazen na si Chen Hao ang salaring hinahanap niya. Nagulat si Captain Chen Hao nang marinig niyang ipinakilala ni Huazen ang kanyang sarili bilang Xiang Yuansheng. Dahil ito mismo ang pangalan na ginamit niya sa paggawa ng peking mga dokumento para kay Guro Ding Mingyuan at ngayon ay ginagamit ng bagong recruit na ito. Nagkaroon din ng matinding pagdududa si Chen Hao sa kanyang isip. Pagkatapos, si Minmin ay itinalaga sa parehong grupo ni Huazen para sa madaling pagsubaybay at pagpapatrolya. Napansin ni Huazen na si Minmin ay napaka-insecure at inosente na parang baliw. Dahil sa pagdududa sa pagkakakilanlan ng bagong recruit na si Xiang Yuansheng, bumalik si Chen Hao sa hotel kung saan nangyari ang krimen upang tanungin ang manager doon kung pamilyar ba siya sa mukha. Dahil lang matagpuan niya ang bangkay, nakita na niya ang nagpapanggap na si Xiang Yuansheng sa pasilyo ng hotel. Si Huazen, na nasa istasyon, ay sinundan ang listahan ng mga naitalang kaso at nakita na ang ilang kaso ng pagkawala ng mga batang babae ay naganap sa Wenhua Hotel at lahat ay pinangasiwaan ni Chen Hao. Napansin ang kakaibang ito, agad siyang pumunta sa imbakan ng dokumento upang hanapin ang mga kaugnay na kaso, kasama ang kaso ng pamilya Meng ng matuklasan ni Chen Hao. Si Huazen doon, nagbigay siya ng babala. Ang dalawa ay patuloy na nagtatanong sa isa't-gi-isa at nagbitaw pa ng mga misteryosong salita. Pagdating ng oras ng tanghalian, gustong malaman pa ni Minmin ang tungkol sa kasosyo niyang si Xiang Yuansheng kaya sinimulan niya ang pag-uusap. Ang kapalit ay ang kawalang interes ng bida at iminungkahi pa niya na humanap siya ng ibang kasosyo na labis na ikinagulat niya. Sa panig naman ng investigasyon ng Command Headquarters, si Wei Dajing ay nakaipon ng ilang impormasyon tungkol sa mga miyembro ng pamilya Hua. Partikular niyang binibigyang pansin si Huazen dahil siya ang huling taong nakausap ni Deng Mingyuan. Sa paghihinala na hawak ni Huazen ang mahahalagang dokumento na ipinadala ni Deng Mingyuan, masigasig na inimbestigahan ni Wei Dajing ang lahat ng impormasyon. Samantala, si Deng Mingyuan ay nakakulong sa Command Headquarters. Personal na pumunta si Wei Dajing sa bilangguan upang tanungin siya tungkol sa kanyang kaugnayan kay Huazen, ang pangalawang binata ng pamilya Hua. Ngunit pagkatapos ng mga banta, si Deng Mingyuan ay hindi natakot at sa halip ay ibinunyag si Wei Dajing bilang isang taksil at traidor. Dahil hindi niya kayang talunin ang katwiran ni Deng Mingyuan, umalis si Wei Dajing. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-uusap kay Deng Mingyuan, nagkaroon ng karagdagang direksyon sa investigasyon si Wei Dajing at nag-focus siya sa pangalang Huazen. Lumipat ang eksena sa Shanghai Police Bureau kung saan ginanap ang isang pagpupulong upang tumanggap ng impormasyon tungkol sa massacre sa Wenhe Hotel. Naimbestigahan ni Chen Hao ang ilang mahahalagang pahiwatig tungkol sa anak na babae ni Yi Meng, si Meng Duosi, na buhay pa at maaaring maging testigo sa kaso. Ngunit ayaw nang imbestigahan pa ng chief ng bureau at tinapos ang kaso at sinabing napatay na ang salarin na si Niu. Inipon ng ika-negatibo, 4 na police team ang mga dokumento at ipinadala sa General Bureau na nagpapahinto sa lahat ng investigasyon at isinasara ang kaso. Pagkatapos, binalaan pa ng chief ang pinuno ng ika-negatibo, 4 na team, si Zhou Ronghua, na subaybayan ng mabuti ang mga bagong recruit. Mula ngayon hanggang sa katapusan ng taon, bubuwagin niya ang walang silbing team na iyon dahil wala itong nagawa. Pagkatapos, umalis ang boss na si Zhou at ipinasa ang trabaho sa mga miyembro ng ika-negatibo, 4 na police team. Ayon sa mga pahiwatig na nakalap ni Kapitan Chen Hao, ang mga dumukot sa mga batang babae kamakailan ay madalas na pumupunta sa isang dance hall sa French Concession. Ang batas ng China ay walang magagawa rito kaya madali itong magsagawa ng mga kriminal na gawain. Inatasan ni Chen Hao ang mga miyembro ng team na magsuot ng ordinaryong damit at makihalubilo upang mag-imbestiga. Sa unang pagkakataon na sila ay sumasabak sa operasyon, umaasa siyang lahat ay magtutulungan ng maayos upang mahuli ang salarin. Pagkatapos nilang magpalit ng damit, naghati-hati silang lahat upang magmasid sa harap ng dance hall sa French Concession. Pumili sina Huazen at Minmin ng isang marangyang cave upang madaling makapagmasid, ngunit masyadong mahal ang inumin doon kaya medyo nag-alinlangan si Minmin. Mukha siyang balisa, kaya hinikayat siya ni Huazen at inalok ng tsokolete. Nang matagpuan ang pinaghihinalaan, agad itong hinabot ng mga miyembro ng ika-negatibo, 4 na police team, ngunit tila nagkamali sila. Sa huli, ang nahuli ng mga pulis ay isang magnanakaw lang sa palengke. Samantala, natuklasan ni Kapitan Chen Hao ang pinaghihinalaan at sinundan ang sasakyan nito na isang napakadelikadong solong aksyon. Sinubukan niyang pigilan ang sasakyan ng taong iyon, ngunit nabagsak siya sa gilid ng kalsada at nagulat sa sobrang bilis. Nang tumakas ang taong iyon papunta sa French Concession, binitawan ni Huazen ang kanyang pagkakakilanlan bilang pulis at tumakbo papasok upang hulihin siya. Nang dalhin niya ang taong iyon sa labas, dumating ang mga investigador ng Police Bureau at pinalibutan sina Huazen at ang kanyang mga kasamahan. Dahil teritoryo ito ng French Concession, walang kapangyarihan ang pulisya ng China na umaresto. Ngunit pinatunayan ni Kapitan Chen Hao na ang lugar kung saan nahuli ang kriminal
ay nasa teritoryo pa rin ng China at walang otoridad ang panig ng Pransya. Dahil hindi na makapagpaliwanag, umalis ang mga investigador ng Police Bureau, nagbanta na tatawag at magreklamo. Sa sasakyan, nagduda ang mga kasamahan sa tunay na pagkatao ni Xiang Yuansheng dahil napakahusay niya. Hindi siya tulad ng isang pulis na nakapasok sa likod bahay. Tila may kinalaman ito sa Marine Corps at mga marino. At sa taxi, mayroon ding katulad na pagdududa si Kapitan Chen Hao tungkol sa nagpapanggap na si Xiang Yuansheng na ito. Ang pagtugon sa mga tanong na iyon, sinubukan ni Hua Zhen na ilihis ang pag-uusap sa ibang kwento upang hindi magduda si Chen Hao. Pagkatapos ng pagtatalo, hindi na nagtanong pa si Chen Hao at ang buong grupo ay bumalik sa ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya, kasama ang 2 pinaghihinalaan na kakakuha pa lang. Pagkatapos, sina Hua Zhen at Kapitan Chen Hao ay nag-interrogate sa pinaghihinalaan upang makakuha ng pahiwati. Nangako ang kriminal na tutulong siyang mahanap ang kinaroroonan ng 4 na dinukot na babae sa pag-asang mabawasan ang kanyang sentensya. Ngunit gusto ni Hua Zhen na imbestigahan ang isa pang kaso noong nakaraang Miyerkules sa Wenhua Hotel. Dahil nang dumating siya roon, nakita niya ang taong ito at nakita pa niyang umakyat ito sa bintana ng room 311 at umakyat pabalik. Naghinala si Hua Zhen na may nasaksihan ang taong ito noong naganap ang massacre sa pamilya Meng at maaaring nakita niya ang hitsura ng salarin. Nagduda si Kapitan Chen sa pagkakakilanlan ni Hua Zhen at gusto niyang malaman kung ano ang balak niya sa kaso ng pamilya Meng, ngunit tinanggihan ito ni Hua Zhen at nagsinungaling na gusto lang niyang makagawa ng kaunting tagumpay. Pagkatapos ng pakikibaka ng pag-iisip at pangako na bibigyan ng kaluwagan ang taong iyon, nagsimula na siyang magsalita. Sinabing nakakita siya ng 3 patay na katawan sa room 311 noong araw na iyon at ang salarin ay nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang armas na ginamit ay isang balisong at tila dumating ito upang hanapin ang isang napakahalagang bagay. Nang iaabot na ng taong iyon ang hitsura ng salarin, dumating ang mga tao mula sa Police Bureau upang ihinto ang lahat ng investigasyon ng ika-4 na pangkat. Ang dahilan ay dahil sa pag-asar sa panig ng Pransya, kaya ang buong kaso ay ililipat sa General Bureau para tapusin. Ang hepe ng Bureau ay mayabang na ginamit ang kanyang otoridad upang guluhin ang mga pulis ng ika-4 na pangkat na ikinagalit ni Hua Zhen. Dahil din sa insidenteng ito, ang pangkat ng mga trainee na pulis sa ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya ay magtatapos ng kanilang trabaho at babalik sa pagiging sibilyan. Nang gabing iyon, dinala ng Chief Feng at ng kanyang mga tao ang kriminal sa isang kagubatan. Pagkatapos, binaril ang kriminal upang itago ang kanyang nalalaman dahil sa napakarami na niyang alam tungkol sa massacre sa pamilya Meng. Kinabukasan, personal na pumunta si Kapitan Chen Hao sa French concession upang hanapin si Inspector Shi Junyu. Gusto niyang hilingin na huwag kasuhan ang kanyang 4 na trainee na pulis sa paglabag sa konsesyon para makabalik sila sa trabaho. Matapos ang ilang negosasyon, tinanggihan ni Inspector Shi ang alok ni Chen Hao na ikinagalit niya. Bago umalis, nagtanong pa siya ng isang tanong na nagpaisip kay Inspector Shi. Iyon ay, ano ang ibig sabihin ng maging isang tunay na pulis? Pagkaalis pa lang ni Chen Hao, dumating si Hua Zhen upang hanapin si Inspector Shi. Pumunta siya upang humingi ng tawad sa paglabag sa French concession. Ngunit mayroon siyang ebidensya at mga saksi na maaaring magbigay linaw sa massacre ng pamilya Meng kaya umaasa siyang babawiin ng inspektor ang parusa upang ang ika-negatibo, 4 na unit ng pulisya ay makapagpatuloy sa investigasyon. Nang marinig ang pangalan niyang Xiang Yuansheng, nagbago ang saloobin ni Inspector Shi at pumayag siyang tumulong. Pagkatapos, bumalik si Hua Zhen sa kwarto dala ang tinapay at gatas kung saan naghihintay si Meng Duosi. Biglang may kumatok kaya ang magkapatid ay napunta sa police mode. Lumabas na si Inspector Shi Junyu iyon at kilala siya ni Meng Duosi. Matapos mapagtanto na walang masamang balak si Shi Junyu, umayag si Hua Zhen na papasukin siya at ang kanyang mga tauhan upang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Meng Duosi. Ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang kutsilyo at napakataas ng police mode niya. Nalaman ni Shi Junyu ang dahilan kung bakit naroroon si Duosi matapos siyang tanungin. Ang pangalan ng binatang Xiang Yuansheng ay hindi ang tunay at marami siyang naitulong kay Duosi. Siya ay si Hua Zhen at taga Nanjing siya. Pagkatapos, kinausap ni Shi Junyu si Hua Zhen, hinimok siyang bumalik sa Nanjing upang ipagpatuloy ang kanyang buhay at siya na ang bahala kay Duosi mula noon. Hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Shi Junyu kaya tumanggi siya. Ang dalawang panig ay patuloy na nagpapalitan ng mga mapanuring tanong sa isa-gi-isa. Para kay Hua Zhen, umaasa siyang ito na ang huling beses na pumunta siya rito upang hindi maapektuhan ang buhay ng magkabilang panig. Ibinigay din ni Shi Junyu ang 2 reklamo sa French concession na binawi na at magpapatuloy na sa investigasyon ang ika-negatibo, 4 na unit ng pulisya. Ipinagbilin din niya na alagaan niyang mabuti si Duosi para sa kanya. Pagkatapos, tumawag ang kanyang kuya Hua Liang upang ipaalam na dumating ang mga tao ng gwardya upang kunin ang buong pamilya Hua sa Party Affairs Investigation Agency para sa pagtatanong. Nagpadala na rin sila ng mga tao sa Shanghai upang hanapin si Hua Zhen, kaya maghanda na siyang harapin sila. Sagutin lamang ng normal at hindi na kailangang magsalita ng labis.
Pagkatapos ng ilang pagpapalitan ng tanong at pag-imbestiga, dahil wala silang nakuhang impormasyon mula kay Huazen, hinayaan siyang umalis ng mga tao mula sa ahensya ng investigasyon. Pinaalalahanan siya ni Zheng Gudong na isa sa mga taga-imbestiga na huwag gumawa ng anumang aksyon o magkaroon ng anumang koneksyon kay Ding Mingyuan, baka madamay ang buong pamilya Hua. Sa isa pang pangyayari, pumunta si Wei Dajing sa isang distrito ng pagbebenta ng tsaa upang kumuha ng impormasyon mula sa isang kakilala ng pamilya Meng na nagngangalang Feng Tian. Nalaman niya na ang pamilyang iyon ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ng isang tao sa French concession. Walang iba kundi si Inspector Shea Junyu. Samantala, pumunta si Inspector Shea Junyu upang makipagkita sa isang tao mula sa kanyang organisasyon sa isang sastrehan sa kalye. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa pamilya Meng at ang swerteng na iligtas ni Huazen, si Meng Duosi. Siya ang anak ng ikalawang tenyente ng Ministry ng Militar na si Hua Zuqin, kaya maaari siyang pagkatiwalaan. Ang kanilang organisasyon ay hindi pa nabubunyag at kailangang mag-ingat ang lahat sa paggawa ng revolusyonaryong gawain. Nang matanggap ni Shea Junyu ang balita na nahuli na nila ang traidor na si Feng Tian, agad niyang inutusan ang mga puwersa na arestuhin siya at dalhin para sa interogasyon. Pagkarating pa lamang ng dinalang suspect sa himpilan, naghihintay na roon si Wei Dajing. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang kapitan ng Sunghu Police Guard Investigation Team at dumating siya dahil sa masakre ng pamilya Meng. Nagbigay siya ng mga katanungang may pahiwatig na may kaugnayan sa batang babaeng si Meng Duosi. Ang taong nasa loob ng sasakyan ay gustong magsenyas ng tulong nang marinig ang boses ni Wei Dajing, ngunit nagtungo si Shea Junyu sa tindahan ng bulaklak. Sinundan siya ni Dajing at sinubukan siyang tanungin tungkol kay Huazen, ngunit hindi niya kilala ang taong ito. Hanggang sa dumating ang kanyang sasakyan, sinadya ni Shea Junyu na ilihis ang atensyon ni Dajing upang makaalis ang sasakyan kasama ang taong lulan. Dahil nagduda siya rito, pag-uwi ay inilagay ni Dajing ang larawan ni Shea Junyu. Kinabukasan, ipinaalam ng kapitan na inalis na ang parusa sa ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya, at ang may pinakamalaking ambag ay si Chen Hao. Kaagad pagkatapos, nakatanggap din ng balita si Chen Hao na tumakas na si Bei Daiku. Ang pinangyarihan noong araw na iyon ay napakalinis at walang bakas ng pagbabago. Maaaring sabihing may hinahanap ang salarin at bago umalis ay ibinalik ito sa ayos. Lumipat ang eksena kay Luo Tianchang na inupahan upang hanapin ang isang batang babae na may malaking bayad. Nang matanggap ang litrato, nakilala niya na ito ang batang nakita niya noong nakaraan, ngunit nanatili siyang tahimik at walang sinabi. Sa isa pang pangyayari, pumunta si Dajing upang magtanong sa pinuno ng security office tungkol kina Huazen at Ding Mingyuan. Ngunit sinabi ng pinuno ng security office na sila ay magkaklase lamang at wala na siyang ibubunyag pang iba. Kasabay nito, nakita ni Meng Duosi sa balita na magkakaroon ng memorial service para sa kanyang mga magulang ngayong hapon, kaya gusto niyang bumalik. Alam niyang mapanganib ito, ngunit dahil sa awa, umayag si Yuanxing sa batang babae. Naganap ang seremonya sa gitna ng malakas na ulan, habang palihim silang pumasok sa likod na pinto. Laking gulat ni Yuanxing nang makita na may ilang bagay na nailipat sa pwesto. Nang makita ang mga stub ng transaksyon sa bangko, sinabi ni Duosi na umupa ang kanyang mga magulang ng safety deposit box sa bangko upang magdeposito ng mga bagay. Hindi alam ng batang babae kung saan nila inilagay ang susi. Nang makalabas na silang dalawa, bigla nilang nakita ang assassin na gustong hulihin si Duosi. Nang makita ito, wala nang ibang magawa si Yuanxing kundi ang makipaglaban ng nag-iisa upang protektahan ang batang babae. Nang aalis na sana si An-en, nagulat siya nang makita si Huazen na nakikipagbuno sa assassin. Nang lumapit siya, nalaman din niya na ang tunay na pagkatao ni Huazen ay ang pulis na si Yuanxing. Pag-uwi, nakita ni Duosi na sugatan ang kamay ni Yuanxing at inalok siya ng isang basong gatas bilang pasasalamat. Gustong malaman ng batang babae kung bakit siya hinahanap ng salarin at inakala ni Yuanxing na maaaring may hinahanap ito sa pamamagitan ng bata. Pagkatapos, nagpunta rin si Huazen sa bangko, gustong buksan ang safety deposit box ni Yimeng, ngunit sinabi nila na tanging ang anak niya lamang ang may karapatang magbukas nito. Pagkatapos, nagpatuloy siyang pumunta sa pahayagan upang mag-post ng impormasyon sa paghahanap ng tao. Nang gabing iyon, lihim na pumasok si Chen Hao sa headquarters upang hanapin ang case file ng pamilya Meng, ngunit hindi niya inaasahan na naresolba na ito. Nang umakyat siya palabas, nakakandado na ang pinto. Nang gabing iyon, ayaw ni Duosi na ipagpatuloy pa ni Yuanxing ang investigasyon sa kaso ng kanyang pamilya dahil ayaw niyang madamay si Yuanxing. Ngunit sinabi niya na wala nang ibang clue na natitira kundi ang safety deposit box at si Duosi ang susi. Kinabukasan, umalis si Chen Hao at biglang nakasalubong si Section Chief Feng. Ngunit gumawa siya ng dahilan na pumunta siya roon upang maghatid ng bagong extradition treaty para sa concession para lang makaalis. Pero paglabas, nagduda si Chen Hao na may tinatago siya sa mga kaso at sinadya niyang pakawalan ang mga salarin. Nang makabalik si Chen Hao sa istasyon, biglang nagbitiw si Yuanxing. Ang artikulo sa paghahanap ng tao ay siya rin ang nagpost. Gusto niyang siya na mismo ang mag-imbestiga sa kasong ito nang hindi madamay ang ika-negatibo, 4 na istasyon. Ayaw niyang magkaroon ng kasosyo, na labis namang ikinalungkot ni Minmin nang marinig niya ito. Hindi rin sumang-ayon si Chen Hao dito at aprobahan lamang niya ang pag-alis ni Yuanxing pagkatapos ng internship. Sinabi rin ni Chen Hao na ang kaso ng pamilya Meng ay naresolba, ngunit ang nahuling salarin ay hindi ang tunay na maisala. Nang malaman ni Minmin na gustong umalis ni Yuanxing dahil ayaw niyang madamay ang ika-negatibo, 4 na istasyon sa kaso,
pinayuhan niya itong manatili dahil kung talagang gusto niyang matagumpay ito, kailangan niya talaga ang tulong ng lahat doon. Pagkatapos, nagpunta rin si An-en upang hanapin si Hua-zen. Tinanong kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao upang pumunta doon. Ngunit humingi ng kaunting oras si Hua-zen kay An-en at ipapaliwanag niya ito sa bandang huli. Lumipat ang eksena, ayaw talaga ng tatay ni Minmin na maging pulis ang kanyang anak kaya hiniling niya kay Yuansheng na alagaan siya. Ngunit sinabi ni Yuansheng na hindi na siya pulis kaya hindi na sila magkasosyo ni Minmin. Bago umalis, sinabi ni Yuansheng kay Minmin na aalis na siya sa ika-negatibo, 4 na istasyon at hindi na magiging pulis. Umaasa siyang mananatili siya at magiging isang tunay na pulis. Nang gabing iyon, sinabi ng nakababatang kapatid ni Minmin na tila napakaganda ng pinagmulan ni Yuansheng at ang ika-negatibo, 4 na istasyon ng pulisya ay hindi talaga karapat-dapat sa kanya. Maging ang kanyang nakababatang kapatid ay napakatalino. Hanggang sa nakita ni Minmin ang test paper ng batang babae, saka lang niya nalaman na ang tunay niyang pangalan ay Meng Duosi. Ngayon, napagtanto na rin ni Minmin na gumagawa si Yuansheng ng isang bagay na walang sinuman ang naglakas loob gawin. Nang gabing iyon, tinakot si Tian Chang ng isang grupo ng mga tao para sa pera. Kung hindi, isisiwalat nila na isa siyang deserter. Sa isa pang pangyayari, bumalik si Secretary General Guo upang tanungin si Wei Dajing tungkol sa kaso ni Deng Mingyuan. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga nasa kapangyarihan, kaya gusto ni Secretary General Guo na imbestigahan ng gusto ni Dajing ang bagay na ito. Pagkatapos, nakatanggap din si Dajing ng impormasyon na ang taong mula sa timog ay darating sa harap ng bangko kinabukasan. Kasabay nito, muling nagpunta ang 3 lalaki sa tindahan ng pamilya ni Tian Chang upang singilin siya ng pera. Upang magkaroon ng pera para bayaran ang utang, ibinigay niya ang kasalukuyang tirahan ni Duosi. Sa bangko, naghihintay sina Yuansheng at Chen Hao na matukoy ang salarin. Sinabi ni Yuansheng na mamaya ay pumunta si Chen Hao sa reception counter upang kunin ang susi ni Duosi at sa gayon ay maakit nila ito. Sa katunayan, nang kukunin na ni Chen Hao ang susi, nagpakita na ang salarin. Kinuha ng salarin ang pagkakataong tumakas kaya si Yuansheng lang ang nakahabol, habang si Chen Hao ay dinakip ni Feng Guangyun. Hindi inasahan ni Chen Hao na maakit niya si Feng Guangyun, ngunit naniniwala pa rin si Feng Guangyun na ang salarin ay nagpakamatay. Matapos habulin ang asasin, nawala ng baka si Yuansheng, habang sa labas naman ay sinusubaybayan siya ni Dajing. Pagbalik, sinabi ni Yuansheng kay Chen Hao na nagtatago ang asasin sa tindahan ng mga Hapon. Ang susi ay substitute lamang kaya nang makita ito ni Feng Guangyun ay agad na nagbago ang mukha niya. Ngunit hindi alam ng dalawa kung paano nalaman ng asasin na isa itong substitute. Pagka-uwi ni Gilo sa kanyang tindahan, nagdala siya ng cake kay Duosi. At kasabay nito, nalaman na rin ng asasin ang address ng bahay ng batang babae. Nagpanggap siyang pulis upang imbestigahan ang lugar at nagtanong tungkol sa impormasyon ni Duosi. Sa sandaling lalabas sana si Duosi upang bumili ng candy, nakita niya ito at nagmamadaling bumalik sa silid at kinandado ang pinto. Natakot si Duosi at dali-daling gumapang sa ilalim ng silya upang tumawag sa ika-negatibo, 4 na istasyon. Sasagutin sana ni Minmin ang tawag ngunit pinigilan siya ni Erbae dahil oras na ng uwian nila. Ngunit pagkatapos tumawag muli ni Duosi, sinagot ito ni Minmin, nalaman na nasa panganib ang bata at dali-dali siyang nag-abiso sa lahat. Nang makita ng asasin si Duosi at tangkain siyang dakpin, biglang may lumabas at inatake siya. Sinamantala ni Duosi ang pagkakataon na naglalaban ang dalawang ito upang tumakas. Ngunit hindi siya nag-ingat kaya sinaktan siya ng asasin. Nang dumating ang ika-negatibo, 4 na istasyon, umalis na si Duosi at naiwan ang binatang sugatan. Sinabi niya na hinabol ng salarin ang batang babae at naiwan lamang ang kutsilyo. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay din silang maghanap kay Duosi habang patuloy na tumatakbo ang bata palayo sa asasin ng may takot. Agad na ipinaalam ni Ronjin ang tungkol sa panganib ng bata, habang sa kabilang banda, sinusubaybayan siya ni Bintuan. Nang malaman ni Ginanggi na nasa panganib si Meng Duosi, nagpunta rin siya upang ipaalam kay Shei Junyu ang tungkol dito. Matapos ang paghahanap, nakita rin ni Yuansheng ang batang babae na nagtatago sa isang basurahan. Nang makita si Yuansheng, umiyak si Duosi habang masayang-masaya naman siya dahil walang nangyaring masama sa bata. Si Wei Dejing na nakasaksi nito ay napagtanto na si Tuthok ay si Meng Duosi. Pagkatapos matanggap ang senyas na natagpuan na nila ang tao, biglang nakasalubong ni Minmin ang asasin. Nagduda siya sa pagkakakilanlan ng taong ito kaya sinuntok siya nito. Sa kabilang banda, tumakbo rin si Shei Junyu dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Duosi. Ngayon lang nila naalala na hindi pa bumabalik si Minmin. Dahil gusto ni Minmin na pigilan ang salarin, sinipa pa siya nito ng ilang ulit at pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang katawan palayo. Muling naghati sa grupo ang ika-negatibo, 4 na istasyon para hanapin si Minmin. Sa paghahanap, nakita ni Yuansheng ang cap ng pulis at mga bakas ng dugo sa lupa. Dali-dali siyang sumunod sa bakas ng dugo, ngunit nang makita niya ang lugar, nagsimula nang umalis ang sasakyan. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo si Yuansheng sa shortcut para humabol. Nang makatalon siya sa sasakyan, naganap ang aksidente. Hindi ang asasin ang driver ngunit nakatago si Minmin sa sasakyan. Nang dumating ang grupo ni Chen Hao, critical ang kondisyon ni Minmin at kinailangan siyang bigyan ng artificial respiration. Sa pagkakataong ito, nakita rin nila na may hawak siyang isang buto ng damit.
Pagkatapos, nagmadali ang lahat na dalhin si Minmin sa ospital upang gamutin. Gusto ni Chen Hao malaman kung bakit hinanap ng salarin si Tuta. Hindi na nakatago pa ni Yuan Sheng kaya sinabi niya na ang batang babae ay si Duo Si. Gusto ni Chen Hao malaman ang tunay na pagkatao ni Yuan Sheng, ngunit sinabi niya na hindi ito posible dahil nangako siya sa kanyang guro. Sa isa pang pangyayari, ipinatawag ng Deputy Commissioner si Feng Guangyun upang ipakilala siya kay Satomi. Kinonsinti niya ang assassin, sinabing nakita na ng pulisya si Duo Si, ngunit ginulo sila ng mga tao mula sa ika-negatibo 4 na istasyon. Gusto ni Satomi na ayusin ni Guangyun ang bagay na ito pati na ang babae na nakakilala sa assassin. Pagkaalis ni Satomi, sinabi ng Deputy Commissioner kay Guangyun na puntahan at tingnan ang kalagayan ni Minmin. Ngunit pinaalalahanan din niya si Guangyun na napakalaki ng impluwensya ni Satomi at hindi madaling banggain kaya mag-ingat siya sa kanyang mga gagawin. Kinabukasan, pagkalampas ni Minmin sa kritikal na kalagayan, nagtungo na rin ang kanyang pamilya. Labis na nalungkot ang kanyang pamilya sa nakita at pinalabas ang lahat. Sininghalan niya ang lahat kung bakit nila hinayaan na maging ganito ang kanyang anak kaya nanahimik ang lahat dahil ito ay hindi sinasadya. Pagkatapos, dumating din si Guangyun at sinaway ang negatibo 4 na istasyon. Sinabing hindi dapat maging pulis si Minmin dahil mahina siya. Gusto niyang pumasok upang tingnan ang kalagayan ni Minmin, ngunit pinigilan siya ni Yuan Sheng. Sa sandaling iyon, kinuha ng kanyang ama ang stretcher upang ilabas siya. Nagpatuloy siya sa paninisi sa mga tao ng ika-negatibo 4 na istasyon ng pulisya. Ngunit upang itago ang pagkakakilanlan ni Duo Si, sinabi ng lahat na hindi nila alam kung sino ang nagulat ng krimen, kaya wala silang magawa kundi tiisin ang mga panlalait niya. Hindi lang iyon, pansamantalang sinuspinde si Chen Hao sa kanyang trabaho. Pagbalik sa istasyon, ipinakita ni Hong Fa ang buto ng damit na mahigpit na hawak ni Minmin sa kanyang kamay at sinisi niya ang sarili na wala siyang silbi. Sininghala ni Erbay si Yuan Sheng na mula nang dumating siya sa ika-negatibo 4 na istasyon, wala na siyang araw na nakauwi ng maaga. Gusto niyang umalis si Yuan Sheng doon nang mas mabilis hangga't maaari. Hawak ang buto ng damit na may matinding hinanakit, nagtungo si Yuan Sheng kay Chen Hao upang bawiin ang kanyang resignation letter. Lumipat ang eksena, dinakip ni Dajing si Zhang Ronjin na hindi makapaniwala na bumalik pa siya roon. Nalaman niyang pumunta siya sa bahay ni Meng Duo Si upang hanapin ang kanyang kaibigan. Tumawag din si Zhang Ronjin sa ibang tao, kaya inakala ni Dajing na ang taong iyon ay kasapi rin ng Communist Party. Nang gabing iyon, tumawag si Dajing sa numero na kinontak ni Ronjin, ngunit hindi sinagot ni Ginanggi dahil tila hindi pamilyar ang tunog ng ring. Kinaumagahan, tinanong ni Yuan Sheng si Duo Si tungkol sa cake at nalaman niyang dinala ito ni Ilo kahapon. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit alam niya ang address ng bahay. Pagkatapos, nagpunta siya sa kanya upang magtanong ngunit tumanggi siyang makipagkita at binuhusan siya ng tubig. Dahil hindi alam ni Qian Qian, binuksan niya ang pinto para makapasok siya. Sinabi ni Yuan Sheng na nang nasugatan si Minmin ay iyon din ang araw na nagdala si Ilo ng cake kay Tuta. Gusto niyang malaman kung paano niya nakuha ang address na iyon at kung sinabi ba niya ito sa ibang tao. Ngunit sinabi ni Ilo na walang makikipagsabuatan sa kaaway upang patayin ang kanyang anak. Pagkatapos, tinanong ni Yuan Sheng si Tian Chang tungkol sa driver ng karwahe, ngunit tumanggi si Tian Chang. Sinabi rin ni Mingmin na ang buto ng damit na nakuha niya ay pag-aari ng assassin at umaasa siyang maging clue ito upang maresolba ang kaso. Lumipat ang eksena sa daan upang kumuha ng gamot para sa kanyang nakababatang kapatid. Muling binuli si Tian Chang ng 3 lalaki. Sa sandaling iyon, dumating din sina Yuan Sheng at Chen Hao, kaya natakot ang mga ito at humingi ng tawad. Inamin ni Tian Chang na sinabi niya ang address ni Duo Si sa kanyang amo kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit ginawa niya lamang ito dahil sa pananakot at wala siyang masamang intensyon. Gustong ayusin ni Yuan Sheng ang bagay na ito at ayaw niyang ipaalam ni Tian Chang kay Minmin. Pagkatapos, nagpunta sina Yuan Sheng at Chen Hao sa noodle shop upang magtanong tungkol sa larawan. Sinabi niya na ang nagbigay ng larawan ng batang babae ay si Boss Fan ng Donggo ang pawn shop. Agad silang nagtungo kay Boss Fan, ngunit sinabi niya na ang patakaran ng black market ay hindi pinapayagang ibunyag ang impormasyon ng mga customer. Gusto sana ni Chen Hao na magsalita siya, ngunit dumating din si Vice Officer Hong upang protektahan siya. Nang makita niyang pamilyar si Yuan Sheng na isang pulis, kinuha niya ang baril upang takutin siya, ngunit hindi niya inaasahan na si Yuan Sheng ang nanakot sa kanya. Ginagamit ng Vice Officer ang pangalan ni Section Chief Tan Yu upang takutin si Yuan Sheng, ngunit tumawag agad siya. Sa sandaling ito, hindi pa nakakabalik si Section Chief Tan Yu kaya sinagot ni An-en ang tawag. Nang makilala niya si Hua Zhen na tumatawag, narinig din ni Dajing na nasa tabi niya ang pangalan na iyon. Ngunit pagdating doon, hindi na nagpakita si An-en at hinayaan na lang ang kanyang tauhan na sulsulan ang Vice Officer. Nang makita ang kapitan na humihingi ng tawad kay Yuan Sheng, naging masunurin ang Boss Fan. Sinabi niyang hindi pa niya nakikita ang mga taong umorder at nakikipag-ugnayan lamang siya sa kanila sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos marinig ang lahat, nalaman niyang isa itong Japanese restaurant. Paglabas, sinabi ni Hua Zhen kay An-en na nang dumating siya sa Shanghai at narinig ang tungkol sa kaso ng pamilya Meng, nagpa siya siyang manatili roon upang mag-imbestiga. Gusto ring malaman ni An-en kung ang mga ginagawa
ginagawa ni Huazen ay may kinalaman kay Ding Mingyuan. Para kay Huazen, ito ay pribadong bagay sa pagitan niya at ng kanyang pamilya at walang kinalaman kay Ding Mingyuan. Bago umalis, hindi rin nakalimutan ni Yuan Sheng na paalalahanan ang may-ari ng tindahan na huwag ibunyag kung sino ang nagbigay ng address ng tindahan sa kanya. Habang kumakain, tinanong ni Chen Hao si Yuan Sheng tungkol kay Ding Mingyuan at sinabi niyang siya ang kanyang guro na ikinagulat niya. Kasabay nito, nagpadala si Guang Yun ng mga tao upang halughugin ang dating silid ni Yuan Sheng. Sa sandaling ito, dumating din ang kanyang tauhan at sinabing pumunta si Yuan Sheng sa pawn shop ngayon upang magtanong tungkol sa No. 16 na Fu Qingli. Biglang tumunog ang telepono at si Hua Liang ang tumawag na ikinagalit ni Guang Yun habang inakala ni Hua Liang mali ang tinawagan niyang numero. Lumipat ang eksena, sinabi ni Ginang Gi kay Shejun Yun na tila nasa panganib si Zhang Ranjin. Upang ipaalam na ligtas siya, kadalasang naglalagay siya ng paso ng bulaklak sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakita ngayon nang pumunta siya. Si Junyu mismo ang nag-ayos upang manatili si Ranjin upang protektahan si Duosi. Marami siyang naitulong sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na siya pa ang makakasakit sa kanya. Sa bilangguan, nasunog na ni Ranjin ang lahat at tanging ang sinturon na ipinambalot niya sa kanyang sugat noon ang naiwan. Ang dalawang salita na Seanchang ay ipinahanap ni Dajing ang mga imprentahan na nag-iimprenta ng dalawang salita. Nang gabing iyon, umuwi si Yuan Sheng sa bahay ni Chen Hao upang makituloy. Sinabi niya na ang kahulugan ng libro na lagi niyang dala ay ang sandali na maaaring magbago ng kasaysayan ng tao. Habang kumakain, inamin din ni Huazen na may isa pang biktima sa Wanhua Hotel at ang identification papers ni Yuan Sheng ay talagang sa taong iyon. Ngunit sinabi ni Chen Hao na ang tunay na siyang Yuan Sheng ay nawawala na mula pa noong 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang mga dokumento ay hindi pa inalis. Hindi alam ni Chen Hao kung ano ang tunay na pagkatao ni Huazen, ngunit matagal na siyang nagtitiwala sa kanya. Kinabukasan dumating ang mga tao mula sa Ministry ng Digmaan na may utos na isama si Ge Minvin sa sentral na bilangguan ng militar sa Nanjing. Ngunit habang naghahanda, sinabi ng isang tao mula sa lihim na partido sa Nanjing na dumating siya upang iligtas si Minvin. Ibinigay niya rin ang susi ng posas at sinabi ang buong plano ng pagliligtas kay Minvin. Sa isa pang pangyayari, nagpadala rin si Ivan kung SAC ng mga tao upang patayin si Gex Vincent. Pumunta si Nahoki at T-Rat Ho sa Lanha Restaurant. Ang tindahan na ito mismo ang nagpadala ng larawan sa pawn shop dati upang hanapin ang pumatay na nagtatanong tungkol sa sales clerk na nagtatrabaho doon. Ang tagapamahala ay nagsabi na ang nagluto ng mackerel noong araw na iyon ay isang estudyanteng Hapon na si Yoshida Hideo at ang lalaki ay humingi lamang ng 1 linggong bakasyon. Tahimik na pumasok si Nahoki at T-Rat Ho sa silid ng mga damit. Sa aparador ni Hideo Yoshida ay nakita nila ang isang unipormeng pang estudyante ng Hapon at natagpuan ang buttons na kinuha ni Defi. Nakita na ni Hoki ang taong ito dati. Ngayon masigurado siya na si Hideo Yoshida ang mamamatay tao. Plano ng dalawa na maghanap ng paaralan na may ganoong uniforme nang bigla silang inatake mula sa likod. Sa kabutihang palad, si Hoki ay may mabilis na paningin at mabilis na kamay. Pagkatapos makaligtas sa kamatayan, ipinapalagay ni Tira Ho na ito ay mga tauhan ni Idan kung Ifif. Bagamat mapanganib ang sitwasyon, hindi natakot si Hoki kay Idan kung Ifif at nagpatuloy sa pag-uusig sa kaso. Halos kumaling na si Def at tumutulong sa studio ng litrato sa bahay. Gustong bumalik ni Def sa puwersa ng pulisya, ngunit nanatili lang sa kama araw-araw nang walang imi. Nang makita ito, umaasa ang kapatid niya na matutulungan siya ng kanilang ama na bumalik sa istasyon ng pulisya upang magtrabaho. Hindi nagsalita ang ama ni Ines, kaya tumakbo ang nakatatandang kapatid ni Ines upang hanapin si Hoki. Umaasa siyang makakapunta siya sa kanilang bahay sa gabi. Nang marinig niya ang mga salitang ito, medyo nalito siya. Natagpuan ni TCA Kun AC ang opisyal na tagapag-ugnay ng lihim na Partido Komunista sa pamamagitan ng signal sa pahayagan. Binigyan siya ni Kyukin Gitse ng isang larawan at may dala rin siya. Ang orihinal na balita ay ipinadala siya ng organisasyon sa Nanjing upang iligtas si Minvin, ngunit nag-aalala siya na mas maraming kasamahan ang mamamatay sa pagliligtas sa kanya, kaya tumanggi siyang iligtas. Naniniwala siya na para magkaroon ng mas magandang buhay ang mga tao sa bansa araw-araw, handa silang magsakripisyo anumang oras. Ito ang kahulugan ng pagiging miyembro ng partido. Hiniling din ni Kyukin Gitse kay Tze Kun Ehi na buhayin muli ang istasyon ng radyo. Pagkatapos, siya ang mamamahala sa komunikasyon sa pagitan ng central government at Shanghai. Ang susi sa kahadiyero na dating iningatan ng mag-asawang Ethi sa bangko ay naibigay na sa organisasyon at ngayon ibibigay na ng organisasyon ang susi kay Tze Kun. Nagpunta si Yoshida Hideo sa tindahan at nagtanong kung sino ang nakatuklas sa pinagtataguan ni Gibbs noong araw na iyon. Nalaman niyang ito ay ang kapatid ni Ethi. Kasabay nito, may photo studio ang kanilang pamilya malapit doon kaya naghanda siyang hanapin ang kasama ni Yoshida Hideo noong gabing iyon. Alam ni Tira Ho na hindi maganda ang pakiramdam ni Ines kaya palihim niyang dinala si sa labas upang mag-relax. Tumakas sila sa pagbabantay ng ama ni Dinala ni Tira Ho si upang sumakay ng bangka sa ilog.
Ang simoy ng hangin sa gabi sa tabi ng ilog ay sariwa at nakaka-relax. Nag-uusap si Hoki at Death tungkol sa mga bangka. Nag-usap sila tungkol sa ilang nakakatuwang karanasan nila at mumiti si Hoki na matagal na niyang hindi nagagawa. Kumatok sa pinto ang ama ni Death at nakita ang isang Hapon na nagsasalita ng Chino. Nagkunwari ang kabilang panig ng mga mamamahayag at gustong interviewin si Death tungkol sa kanyang kabayanihan at tinanong din kung paano nila nahanap si Death. Hindi pa kailanman narinig ng ama ni Death ang pangalan niya, kaya isinara niya ang pinto at pumasok. Nang iaangat na ng mga Hapon ang kanilang pistola at handa nang pumasok upang pumatay, may tumawag mula sa likod ng pinto, kaya agad siyang nagtago. Ang mga bisitang dumating ay ang mga bagong pulis ng Team 4. Nagdala sila ng ilang masustansyang produkto para bisitahin si Death. Ang ama ni Death ay hindi naging magalang sa pagdating ng mga kaibigang ito. Naghintay siya hanggang sa ibalik ni Hoki si Death. Nang marinig niya ang balita na isang Hapon ang dumating upang magtanong tungkol kay at binanggit ang pangalan ni Death. Agad siyang tumakbo palabas. Ang mga kasamahan sa koponan ay reflexively ring tumakbo palabas upang hanapin sila. Ang mamamatay tao lamang ang nakakaalam tungkol kay Ang istasyon ng pulisya ay naghati at nagbantay sa bahay ni Death. Natukoy ni Kirho ang pinagmulan ng Japanese school emblem. Ito ay isang paaralan na itinatag ng mga Hapon sa Hong Kong. Pagkatapos pag-isipan ang mga nakaraang araw, nagpa siya si Death na sabihin sa kanyang ama na ipagpapatuloy niya ang pagiging pulis. Dati gusto niyang gamitin ang pagiging pulis upang protektahan ang kanyang kapatid at palayasin ang mga nambubuli sa kanilang pamilya. Ang pagiging pulis ay tila ang kanyang hindi pa natapos na misyon. Kahit na walang magawa ang kanyang ama, nang makita niyang determinado ang kanyang anak na gawin ang isang bagay sa buhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Sa kabilang banda, pagbalik sa istasyon ng pulisya, sinigawan agad ang grupo ni Hoki ng hepe ng kawanihan. Galit siyang nagtanong kung saan sila nagpunta. Bukod pa rito, kagabi, ang may-ari ng tindahan ng maskara ay binitay ng walang malinaw na dahilan. Higit pa rito, ang empleyado ng Dunggo ang pawn shop ay binaril at napatay. Ito ay isang malaking kaso kaya nagmadaling suriin ni Hoki at Kirho ang mga pahiwatig na mayroon sila. Sa pagkakataong ito, dumating ang ama ni Death kasama ang kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito, personal na inihatid ng ama ni Death ang kanyang anak na babae pabalik sa istasyon ng pulisya. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng grupo na mag-ulat sa direktor tungkol sa nangyari kagabi. Biglang nakita ni Kirho ang isang advertisement na inilathala sa pahayagan na may naka-encrypt na mensahe mula sa lihim na partido na nag-uutos sa kanya na makipagkita sa napagkasunduang lokasyon sa araw na iyon. Tanging sina Kirho at Vin lamang ang nakakaalam ng code na ito. Ngayon na nakita niya ito, agad siyang pumunta upang makipagkita at pagkatapos magpalitan ng code. Sinunod ni Kithi AC ang pag-aayos ng organisasyon at binigyan siya ng isang larawan. Nandoon ang larawan ng Vice-Director ng Shanghai Police Department sa China. Ang nasa gitna ay si Satomi Naoki na dating pinuno ng hukbong Hapones. Marami siyang masamang nagawa sa China at ngayon ay dumating siya sa Shanghai na may malinaw na espesyal na layunin. Hiniling ni Kithi AC kay Kirho na maghanap ng pagkakataon upang alisin siya. Inilipat ng organisasyon ang dating codename ni Vin kay Kirho. Simula ngayon ang kanyang codename ay magiging 037. Tumanggi siya sa plano ng pagliligtas upang maiwasan ang panganib sa kanyang mga kasamahan. Hindi maiwasan ni Kirho na makaramdam ng sakit. Noong araw, nag-imagine sila ni Vin ng hinaharap. Umaasa si Kirho na magkaroon sila ng codename katulad ng kay Vin. Ngayon, sa wakas, nakuha na niya ito. Ngunit ang kapalit ay isang malaking sakripisyo. Tinalakay ni Kirho ang plano ng pagdakip kay Hopi sa istasyon ng pulisya kinabukasan. Balak nilang magbantay malapit sa paaralan at kung magiging maayos ang lahat ay agad nilang aarestuhin ang salarin. Pagkatapos personal na masaksihan ang hatol, aalis na si Hopi dito at medyo nalulungkot si Kirho. Sa loob ng ilang araw na pagkakakilala, alam niyang si Hopi ay isang may pag-asa sa larangan ng investigasyon ng krimen. Ngunit nakakalungkot na hindi siya kasama sa kanilang grupo. Dinala ni Hopi ay ang 4 na pulis sa tarangkahan ng Japanese school at sa wakas ay natagpuan ang suspect. Gayunpaman, masyadong mabilis tumakbo ang suspect at mabilis na naglaho sa malaking sinehan. Sa loob, mahirap hanapin kaya iminungkahi ni na iwanan siya ng nag-iisa upang ilabas ang Hapon. Ang natitirang 4 ay naghiwalay at nagmatsyag mula sa malayo. Alam nilang napakadelikado nito, ngunit kung nailantad na ang paaralan, wala nang ibang pagkakataon. Napakadilim ng ilaw sa silid, ginamit ni ang kanyang sarili bilang pain. Naglalakad siya pasulong ng may kaba sa loob at sa wakas ay nakita niya ang mabagsik na tingin nito. Sumugod ito upang atakehin siya, ngunit hinarang agad ni Hopi. Nagkaroon si Death ng magandang pagkakataon na gumanti, ngunit dahil walang kasanayan sa pakikipaglaban, ang kanyang sandata ay sumabit sa kisam. Nang makita ni Death ang maraming tao na dumarating, patuloy na tumakas ang Hapon. Sumugod sina Hopi at Kirho, hawak ng salarin ang kanyang baril. Ikinandado ni Kirho ang pinto ng silid upang makipagtulungan kay Hopi para mapigilan ito. Kinuha ni Hopi ang posas at tinali ang mga kamay
damay ng salarin pagkatapos matagumpay na madakip ang kriminal. Ipinosas din ni Tira Ho si Ho Pire sa isang tabi at sinabing gusto niyang ibigay ang kriminal sa ika-negatibo 16 na istasyon ng pulisya dahil isa itong sundalong Hapon at hindi niya ito maaaring arestuhin. Dinala ni Tira Ho ang salarin sa French concession at pagkatapos ay dumating si Tife Con-e kasama ang mga pulis mula sa French concession. Kinuha ang utos ng pag-aresto upang iulat na ang Hapon ay pumatay sa French concession at kinuha ang balisong bilang ebidensya. Nagkunwari si Tira Ho na hindi niya alam at ayaw ibigay ang mamamatay tao sa French concession at sa huli ay kinuha ng French concession ang Hapon. Sinabi ni Tife Con-e kay Tira Ho na ang Hapon ay may malaking impluensya sa China at kahit na mahuli ang mamamatay tao, hindi ito maaaring hatulan ng kamatayan. Ang huling resulta ay maibabalik lamang siya sa kanyang bansa at mapagmumulta na ikinalungkot ni Tira Ho. Ngunit mabuti na lang at naitaboy na siya palabas ng Shanghai. Hindi maparusahan ang mga Hapon para sa kanilang mga krimen sa lupain ng China. Makatingin lang sila habang hindi napaparusahan ang mga ito. Nagtanong din si Tira Ho kay Tife Con-e tungkol sa pagkakakilanlan ni Ho Pire na inimbestigahan niya dati, ngunit nalaman niyang siya ay may matatag na pinagmulan at nag-aaral sa universidad. Si Ho Pire ay ganap na iba sa kanila. Imposibleng maging isa siya sa kanila. Lubos na pinagsisihan ni Tira Ho na ituring si Ho Pire bilang isang kaibigan at hindi niya matanggap ang ideya na mag-aaway sila sa hinaharap. Pagsapit ng gabi, umuwi si Tira Ho at nakita si Ho Pire na naghihintay sa kanya sa pintuan. Nais ni Tira Ho na ipaliwanag na sa daan ay dinakip siya ng pulisya mula sa French concession. Hindi siya masyadong nagtitiwala sa kumintang. Mayroong tiwali sa ika-negatibo 16 na nakawanihan. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang buong pambansang pamahalaan ay mga kasabwat sa katiwalian. Sinaktan pa nga niya si Tira Ho. Si Ho Pire ay mas napupuot sa mga Hapon kaysa kaninuman at umaasa siyang mailibing ang mga ito. Kinabukasan, pumunta si Ho Pire para makita si Tife Con-e mula sa French concession. At muling kinumpirma ni Tife Con-e na batay sa mga nakaraang kaso, ang pag-extradite sa mamamatay tao ay ang pinakamahusay na resulta. Kasabay nito, abala rin si Ngui Iden. Sinundan niya ang sinturon na konektado sa Partido Komunista hanggang sa Nanjing. Doon niya narinig ang may-ari ng tahi ang nagkumpirma na ito ay pag-aari ni Ho Fude, na espesyal na tumahin nito para sa kanyang ikalawang binata. Natuwa si Ngui Iden at humiling na arestuhin si Ho Pire na naugnay sa kaumintang sa gabing iyon. Gayunpaman, ang pangkalahatang kalihim ay maingat at tumangging mag-utos ng pag-aresto batay lamang sa sinturong ito. Pinahintulutan si Ngui Iden na maghanap ng karagdagang pahiwati. Gumawa ng paraan si Ngui Iden para makita si Ho Pire at sinadyang ipahayag na si Min Vin ay malapit ng hatulan ng kamatayan. Upang makita ni Ho Pire ang kanyang guro sa huling pagkakataon. Sa una, inisip niya na makakahanap siya ng ebidensya na si Tira Ho ay isang komunista. Gayunpaman, sa panahon ng pagre-record, narinig niya na si Ho Pire ay nagtatanong pa rin kung si Min Vin ay talagang sumali sa Partido Komunista. Sa huling pagkakataon ay nakita ni Ho Pire si Min Vin at nilutas ang kanyang mga pagdududa. Ang kanyang guro ay kasing tapat pa rin tulad noong una niya itong makita sa klase. Sinabi ni Min Vin na handa siyang lumaban anumang oras para sa kaunlaran ng inang bayan. Ngayon lang nalaman ni Ho Pire na hindi pala umalis ang kanyang guro sa larangan ng digmaan, isang taong naniniwala ng buo. Gaano kadakila na maging kapakipakinabang sa bansa anuman ang buhay o kamatayan. Ang kuya ni Ho Pire ay umuwi at kinausap ang kanyang ama tungkol sa balita na lumabas ngayong araw sa partido. Ang pangulo ay naghanda para sa ika-6 na pagkubkob. Laganap ang mga Hapon at ang puppet army at sila ay abala. Ang hindi pag-atake sa Hapon ay tunay na pag-aaksaya ng oras upang supilin ang komunismo sa loob ng bansa. Nagbasa si Ho Pire at tugis ng isang tula na iniwan ni Min Vin para sa kanya. Sa panlabas, ang pangungusap na ito ay may kahulugan para sa bansa at sa bayan. Sa sandaling ito, may nagpasok ng isang liham sa pinto. Ang liham ay humiling sa kanya na pumunta sa 6 Sinping Road na maaaring malutas ang kanyang mga pagdududa. Pumunta si Ho Pire sa lugar at nakatanggap ng isang liham na iniwan ni Min Vin para sa kanya. Lihim na hiniling ni Min Vin sa lihim na grupo na ibigay ito sa kanya. Na nagpapaliwanag sa sikreto sa likod ng paghiling kay Ho Pire na ibigay ang tiket sa barko sa mag-asawang ZET. Tinipon ng mag-asawa ang mga negosyante at mga taong may mataas na mitiin sa Patriotic Committee. At lihim na sinuportahan ang frontline sa pamamagitan ng nalikom na pera. Lihim silang nag-ambag upang suportahan ang inang bayan at ngayon ang huling halaga ng pera na nakolekta ng pamilya Gneti ay nagsimula ng magkabisa at magiging napakalaking bala upang paalisin ang mga Hapon at ang puppet army. Umaasa si Min Vin na balang araw ay maintindihan ni Ho Pire ang kanyang pinili. Ang lugar na pinuntahan ni Tira Ho ay isang ampunan para sa maraming bata, kabilang ang mga anak at apo ng mga revolusyonaryong sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin nakalimutan ng partido na protektahan sila at ang kanilang mga anak at ibinalik ang mga revolusyonaryong sundalong ito sa bansa. Si Min Vin ay dinala sa Nanjing upang barilin at sina Ho Pire at Tira Ho ay hindi napigilan ang kanilang mga luha. Ang mamamatay tao na nahuli ni Ho Pire ay hinatulan ng ekstradisyon, ngunit hindi pa rin siya sumuko at patuloy na tumakas mula sa barko. Gusto niyang bawiin ang perang ibinigay ng pamilya Gneti at patuloy na hanapin si Dere Dugis. Gayunpaman, natuklasan siya ni Ho Pire, isang ang kasuklam-suklam na krimen ng Hapon.
Binaril ni Ho Pei ang magnanakaw at pagkaraan ng ilang sandali ay natagpuan ni si Ho Pei sa kubyerta ng barko at inilabas siya upang tumakas. Sa gitna ng gabi, kinuha ni Ho ang huling liham na iniwan ng kanyang gurong si Genigmin Vin para sa kanya. Ang matatag na paniniwala at revolusyonaryong kalooban ng kanyang guro ay malalim na nakaapekto sa kanya at sinunog niya ang liham sa kanyang puso. Pinayuhan siya ni Ho Pei na umuwi na ng maaga at kalimutan ang lahat ng nangyari dito. Sinangui, Ivedi at ang pangkalahatang kalihim ay tinawag ni Satomi Naoki. Natagpuan ang bangkay ng Hapon na binaril at galit na galit ang Hapon at pinilit si Idagi kung Izzy na hanapin agad ang suspect. Sa harap ng Hapon, yumuko si Idagi kung Izzy na para bang siya ay isang kasangkapan lamang ng Partido Komunista ng China. Pagkabalik mula sa Hapon, sinabi ni General Secretary Koch kay Idagi kung Izzy na huwag masyadong seryosohin ang mga salita ng Hapon. Mag-ipon ng puhunan at ang mga ito ay mga bulaklak lamang bastagi, hindi nasasaktan ang Hapon, anumang makakaapekto sa kanilang mga interes sa karera ay dapat iwasan. Sinabi ni Ngui Idagi sa General Secretary ang tungkol sa mga pahiwatig na inimbestigahan niya sa daungan, ang pangalan ni Ho Pei ay nakarehistro sa barko. Sa hinaharap, huwag mo rin silang saktan dahil hindi nila kayang saktan ang kapangyarihan sa likod ni Ho Pei. Dali-daling dinala ni Iyeti ang mga taong nagpanggap at nagpunta sa Guangzhou. Pagkatapos lokohin ang may-ari ng bahay, kinuha niya ang bagahe ni Lo Dien at nakita ang ilang sa maleta. Isa na rito si Get Vincent. Nakita ni AEZD si Getis Vincent at labis siyang natuwa nang makita ang kakaibang larawan sa itaas. Nag-alala siya na hindi niya mahanap ang ebidensya na si Ho Pei ay isang komunista, ngunit sa kabutihang palad, nakakontak siya sa pagkakataong ito. Wala nang pakialam si AEZD kung si Ho Pei ba talaga ay komunista o hindi. Ngunit kung mahuhuli niya ang mga komunista, maaari siyang mapromote, kaya ididikit niya ang Mark kay Ho Pei sa anumang paraan. Dinala ni Ho Pei si Tugif sa ulilaan na pinamamahalaan ng National Salvation Association nang umuwi siya para maghapunan. Tinanong niya si Kwon Acy kung alam ba niya ang tungkol sa ulilaan at syempre alam ni Kwon Acy ang tungkol dito at sinabi kay Tugif na isa siya sa mga taong iyon. Nais din ni Tugif na sumali sa organisasyon ni Kwon Acy. Bumiti si Kwon Acy at ikinuwento kay Tugisu ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nang siya ay 17 taong gulang, determinado siyang piliin ang daang ito at kahit nasa isang mundo siya ng yelo at niebe, pakiramdam niya ay isa siyang tao. Ang mainit na sikat ng araw, ngayon ay matatag pa rin ang kanyang paniniwala sa kanyang pinili, at naniniwala rin siya na kapag lumaki si Tugif, mararanasan din niya ang sandaling iyon. Nagpaalam si Tugif kay Ho Pei at ibinigay ang gamot na inihanda niya para kay MS Ignes kay Ho Pei. Tinanong ni Tugif si Ho Pei kung alam niya kung anong uri ng tao ang magiging siya sa hinaharap. Hinikayat siya ni Ho Pei na kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngayon siya ay 7 taong gulang na. Maaari niyang mamuhay ang buhay na nais niya. Inisip ni Ho Pei ang lahat ng nangyari mula noong una silang nagkita hanggang ngayon. Ang batang babae na walang karanasan sa mundong ito ay naging mas malakas pagkatapos dumanas ng trahedya ng pagkawala ng kanyang mga magulang ilang buwan na ang nakalipas. Nang gumaling si A.S. Ignat sa kanyang mga sugat, bumalik siya sa puwersa ng pulisya. Ang kanyang mga kasamahan ay gumawa ng female police lounge para sa kanya. Ito ay pinalamut siya ng napakakomportable. May mga bulaklak at malinis na kama kaya sinadya ng direktor na sabihing kailangan itong alisin. Naghanda si Ho Pei na umalis sa Team 4. Bago umalis ay ibinigay niya kay Tira Ho ang kanyang nalabhang uniforme ng pulisya. Marahil ay hiniling ng isang kakilala kay Ho Pei na personal na magpaalam sa lahat. Ang mga bagong recruit na pulis ay pumasa sa pagtatasa upang maging opisyal na empleyado. Nang makita nila si Ho Pei, masaya pa silang bumati upang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Ho Pei sa lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang pasukan ay magsisimula na, kailangan niyang bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Humingi ng tawad si Ho Pei sa lahat dahil sa pagnanakaw ng pangalan ni Vincent. Sa gabi, si Ifes Dinan ay nakaduty sa istasyon ng pulisya. Nakita niya ang larawan nila ni Ho Pei. Iyon ay isang napakagandang nakaraan sa mata ni Eng. Si Ho Pei ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Ang lahat ng iyon ay isang pagkakataon lamang na pagkikita. Umulan sa gabi, hindi maiwasan ni Ho Pei na tawagan si Eng. Gayunpaman, masama ang panahon at ang signal ay naapektuhan. Pumunta si Ho Pei sa Team 4 at nakita si Eng na may malalaking mata at mahahabang pilikmata. Sinabi niyang bumalik siya upang hanapin ang isang bagay. Namangha si Ignes nang marinig na dumaan siya sa ulan upang dalhin lamang ang police notebook. Umuulan pa rin sa labas kaya nagpasya si Ho Pei na manatili at makipag-usap sa kanila sandali at umalis kapag tumila na ang ulan. Tinanong ni Ms. Inlay si Ho Pei kung pinili ba niyang maging hukbong dagat dahil sa dinukot siya noong bata pa siya. Hindi napigilan ni Ho Pei ang mapatawa. Sinabi niya kina Ginif at si
na ang kanyang ama ay vice-ministro ng Ministry ng Digmaan at ang kanyang kuya ay nasa politika rin. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ensignis na ang opisina ng administratibo at militar ay hindi alam kung nasaan ito. Palaging nararamdaman niya na iba si Ho Pi sa kanila, ngunit lumabas na ganito pala sila magkaiba. Tungkol sa dahilan kung bakit pinili niyang maging hukbong dagat, ipinaliwanag ni Ho Pi na pakiramdam niya ay hindi malakas ang Chinese Navy at umaasa na may magagawa siya para sa bansa sa kanyang sariling lakas. Narinig ni Amos Gildy ang kwento ni Ho Pi na ang mga banyagang bansa ay may mga aircraft carrier na maaaring magdala ng malalaking hukom. Ngunit ang teknolohiya ng nabigasyon ng China ay patuloy pa rin gumagamit ng kagamitan ng Qing Dynasty. Labis na nag-aalala si Ho Pi para sa kinabukasan ng kanyang inang bayan habang sinasabi ang mga salitang ito. Sina Gimnes Ines, ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kuya ay nabighani sa kanilang narinig. Hindi pa nila kailanman narinig ang ganitong uri ng kaalaman. Ito ay tulad ng isang ilusyon sa langit at hindi pa nila nakikita ang isang napakalaking armada sa kanilang inang bayan. Nauna nang umuwi sina Si at ang kanyang kuya. Sa daan, napabuntong hininga si Tsitsi na si Huazen ay ambisyoso at may talento. Nagmula sila sa dalawang magkaibang mundo. Dinala ni Minmin si Huazen sa pintuan ng istasyon ng pulisya at nakilala ang inspection team ni Dajing na umaresto kina Huazen at Minmin sa hinalang sila ay mga komunista. Napagtanto ni Huazen ang pagiging seryoso ng problema at agad niyang pinaalalahanan si Dajing na si Minmin ay kanyang kasintahan at hindi maaaring arestuhin ng walang dahilan. Gayunpaman, sinamantala ni Dajing ang kahinaan ni Huazen at iginiit na pilitin si Minmin. Ang kapatid ni Huazen na si Hua Liang ay agad na nalaman ang balita at agad na nagtungo sa Shanghai pagkatapos makipag-usap sa kanyang ama. Humiling na dalhin si Huazen pabalik sa Nanjing para sa paglilitis. Gayunpaman, iginiit ni Dajing na nakahanap siya ng matibay na ebidensya at maaari lamang siyang sumang-ayon sa isang pampublikong paglilitis sa Nanjing. Muling nagtanong si Hua Liang sa hepe ng punong himpilan ng pulisya. Kahit na may magandang relasyon ang kabilang panig sa pamilya Xu, ang anumang bagay na naugnay sa edukasyon ay napakahirap ngayon. Palaging nalilito si Hua Liang, ang kanyang nakababatang kapatid ay laging sumusunod sa mga kaayusan ng pamilya mula pa noong bata pa siya. Nang gabing iyon, nakatanggap si Nguyen Dajing ng tawag mula sa kanyang superior. Nagpadala siya ng mga tao upang hanapin ang desertor sa bilangguan. Sinabi na hanggang makuha niya ang fingerprint ng isang tao, maaari siyang maging malaya. Ang lalaki ay may dalang kutsilyo at naglakad patungo kay Huazen, ngunit hindi niya alam na hindi niya ito kalaban. Nang matagpuan ng mga alagad ang lalaki, siya ay nawalan na ng malay. Inutusan niya ang kanyang nasasakupan na ilibing ng buhay ang desertor, na ikinagulat nito. Gumamit si Nguyen Dajing ng pangalan ni Nguyen Phuc Lei upang tawagan si Kuya Wan at humingi ng litrato ni Huazen. Sa panig ni Shi Junyu, natanggap niya ang balita na si Yuan Sheng ay hindi niya tao at pumunta upang ipaalam kay Chen Hao. Hindi nila alam kung anong ebidensya ang mayroon si Nguyen Dajing, ngunit ang pinakakinakatakutan ngayon ay may kinalaman si Ron Jin kay Nguyen Dajing. Sa oras na iyon, tinanggal ni Yuan Sheng ang kanyang sinturon upang tulungan si Ron Jin na pigilan ang pagdurugo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila siya mahanap. Kung kinuha ni Nguyen Dajing si Ron Jin, ang sinturon ang magiging ebidensya. Ngunit kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya mula kay Yuan Sheng upang hindi siya masaktan ni Nguyen Dajing. Sa korte, itinuro nila na si Zhang Ronjin ay miyembro ng Communist Party sa pangkat ni Dang Minhyuan. Nang mahuli niya si Zhang Ronjin, natagpuan niya ang isang sinturon na nakatali sa sugat. Matapos ang investigasyon, nalaman na ito ay kay Huazen. Ipinaliwanag ni Huazen na iniligtas niya si Ronjin dahil ipinagtanggol nito si Meng Duosi na kanilang kapitbahay. Hindi niya ito kilala at walang kinalaman sa Communist Party. Nagpatuloy sila sa pagtatanong tungkol sa pangalang siyang Yuan Sheng at sinabi ni Huazen na siya ay isa sa 3 taong pinatay sa hotel. Ang residence permit sa pangalang siyang Yuan Sheng ay kinuha niya mula sa lalaki dahil ayaw ng pamilya na pumunta si Huazen sa Shanghai para imbestigahan ang kaso kaya ginamit niya ang pangalan na ito. Ngunit ang taong tinutukoy niya ay si Xiaojing ang tunay na pangalan. Ang pangalang siyang Yuan Sheng ay peking pangalan na ibinigay sa kanya ng Communist Party. Sa hotel ni Zhang Ronjin ay mayroon ding identification card ni Xiang Yuan Sheng at ang larawan doon ay si Huazen. Nakita ang masamang sitwasyon para sa kanyang nakababatang kapatid. Pumunta si Hua Liang upang makita si Tiotong at humingi ng 3 araw upang patunayan ang ebidensya. Nagpadala si Nguyen Dajing ng mga tao upang subaybayan ang bawat galaw ni Hua Liang. Kahit ganoon, hindi siya nag-alala at nagpadala ng tao para imbitahan sila na kumain kasama niya. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Hua Liang upang makita si Chen Hao at humingi ng pabor. Kinaumagahan, nagpadala siya ng tao upang imbitahan si Boss Li, ang nagbenta ng sinturon kay Huazen. Tulad ng inaasahan, bago pa man sila magsalita, dumating na si Nguyen Dajing. Nagpadala siya ng tao para dalhin si Boss Li upang hadlangan si Hua Liang na makahanap ng ebidensya. Sa kulungan, pinuntahan ni Nguyen Dajing si Huazen, nagtanong siya tungkol kay Zhang Ronjin at sinabi nitong nasa ilalim na siya ng lupa. Pagkaraan ng 3 araw, muling naganap ang paglilitis. Sinabi ni Hua Liang na hindi niya nakita ang resibo ng sinturon na binili ng kanyang ina sa bahay at hindi rin ito tinago ni Huazen. Ngunit itinuro nila na ang dalawang salitang Shonchang na nakatatak sa sinturon ay sapat na. Sa panig ni Chen Hao, may hinihintay siyang isang tao sa paliparan. Gayunpaman, sa daan patungo sa korte, nasira ang kotse kaya napilitan siyang gumamit ng rickshaw para ibalik ang saksi. Sa oras na ito, dumating si Boss Li sa korte at kinumpirma na si Ginang Hua ang nag-order ng sinturon para kay Huazen. Gusto ni Hua Liang na pahabain ang oras
at patuloy na tumitingin sa orasan habang naghihintay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay dinala ni Chen Hao ang saksi. Sa loob, lahat ng ebidensya ay nagdulot ng kapahamakan kay Hua Zhen. Habang ang paglilitis ay malapit ng magbigay ng konklusyon, sumigaw si Minmin at sinabing may bagong saksi. Nahulaan ni Nguyen Dajing na siya ang taong inutusan niyang ipahuli sa kanyang nasasakupan. Si Ginang Xu ang may-ari ng Guangzhou apartment. Noong panahong iyon, nagrenta si Zhang Ronji ng bahay, ngunit walang nakatira dito. Pagkatapos, gusto ng kanyang anak na magpakasal kaya binawi niya ang bahay. Habang naglilinis, natuklasan ni Ginang Xu ang 4 na identification card at nang suriin niya ito muli, ang larawan ni Xiaojing ay napalitan ng larawan ni Hua Zhen. Ipinapalagay ni Nguyen Dajing na gumamit si Hua Li ang ng mga panlilinlang upang baguhin ng may-ari ng bahay ang kanyang testimonya. Sa oras na iyon, nakita niya ang 4 na identification card at kinuha ito at pinanatili itong ganoon. Tumayo si Gao Pingshan upang tumestigo na kasama niya si Nguyen Dajing doon, na lubos na ikinatuwa nito. Ngunit pagkatapos ay pinatunayan niya na ang litrato ay pinalitan ng aso, kaya nagdilim ang mukha ni Nguyen Dajing at para siyang mababaliw. Sa huli, si Hua Zhen ay pinawalang sala at pinalaya. Sa daan, nakita ni Hua Zhen si Nguyen Dajing, lumapit at sinuntok ito. Sa labas, nakatayo pa rin doon si Chen Hao. Lumapit si Hua Zhen para magpasalamat. Nagkatinginan ang dalawa at nagkaintindihan ng walang maraming salita. Umalis na ang kotse ni Hua Zhen, ngunit nakatayo pa rin doon si Chen Hao at nakatingin. Iyon ay isang mabuting pagkakaibigan na walang makakabili. Nag-alok si Hua Liang na imbitahan ang mga pulis ng police station number 4 para kumain, ngunit sinabi nilang may mahalaga silang misyon na gagawin. Gusto ni Hua Zhen na makipagkita sa kanila para magpaalam, ngunit huli na. Pinayuhan siya ni Hua Liang na maging malinaw na sa lahat ng bagay sa Shanghai simula ngayon. Ngunit nang dumating sa istasyon ng tren, hindi mapakali si Hua Zhen at tumakbo upang humiram ng telepono sa isang tindahan. Tumawag siya sa police station ngunit wala doon si Lu Minmin. Tumawag siya sa hotel at sinabi ang kanyang address upang makapagpadala sila ng sulat at nakita ni Hua Liang ang buong eksena. Nakipagkita siya kay Minmin sa labas at sinabing si Hua Zhen ay mananatili sa Nanjing at hindi na babalik sa Shanghai. Medyo kakaiba rin ang kanilang pamilya at malapit ng ikasal si Hua Zhen. Mula nang dumating siya sa Shanghai, lumihis na siya sa kanyang orihinal na landas at hindi palaging mapalad tulad ngayon. Para sa kaligtasan ni Hua Zhen, gusto ni Hua Li ang naputulin niya ang relasyon niya dito. Bumalik si Hua Zhen sa Nanjing, pumasok siya sa loob ngunit medyo tensyonado ang kapaligiran. Sinabi ng kanyang ina na si Hua Zhen ay inalis na sa elite class dahil sa kamakailang kaso. Pinayuhan ni Hua Liang ang kanyang kapatid na maging kalmado at maghahanap siya ng paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, binanggit ni Hua Zhen si Xiang Yuansheng at naramdaman niyang lagi siyang kumukuha ng mga pagkakataon ng ibang tao. Minsang sinabi ng lolo niya na huwag kunin ang pagkakataon ng ibang tao dahil hindi lamang nito babaguhin ang kapalaran ng isang tao. Ngunit naniniwala ang kanyang ama na ang pagkakataon ay dumarating lamang sa mga taong marunong sumunggaban nito at ang mga nalulubog sa putik ay dahil lamang sa kamalasan. Simula ngayon, walang sinuman sa bahay na ito ang dapat magbanggit ng pangalang Xiang Yuansheng muli. Kinaumagahan, nagsuot si Hua Zhen ng uniforme ng estudyante at naghandang bumalik sa paaralan. Sa kotse, binanggit ni Hua Liang sa kanyang nakababatang kapatid ang tungkol sa pakikipag-date sa pamangkin ng Peking Vice-Presidente ng Administrative Academy, ngunit wala siyang interes. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Shi Junyu ng balita na kailangang iligtas ang mga kasama sa National Salvation Association at pumunta upang hanapin si Chen Hao. Ang photographer sa pagkakataong ito ay ipinadala ni Feng Guangyun na nagngangalang Peng Ganwen. Siya at ang kanyang asawa na si Yao Xiulin ay nawawala at malamang na may kinalaman ito sa pakikipagsabwatan ni Tan Shiyuan sa mga Hapon. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Lu Minmin ng balita mula sa asawa ni Peng Ganwen na nawawala na ito sa loob ng kalahating buwan. Pagkaraan ng ilang araw, ang grupo ay naghanap sa bahay ng babae, ngunit sinabi ng kapitbahay na matagal nang umalis ang mag-asawang Peng. Nagtataka si Minmin kaya ipinagbigay alam niya kay Chen Hao. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya na lamang sa kanya ang investigasyon. Sa opisina ng instruktor, kinuha ni Gihu ang mga liham na isinulat ni Hua Zhen kay Minmin. Sinabi ni Hua Liang sa kanya na ipadala ang lahat. Sa oras na ito, nakatanggap na ang lahat ng liham, ngunit wala pa rin siyang natatanggap at walang pag-asa siyang naghihintay. Nagpa siya si Hua Zhen na tumawag sa police station number 4, ngunit nag-dissolve na sila. Pagkaraan ng isang buwan, inayos ng paaralan ang isang misyon para sa kanya na pumunta sa Shanghai upang tanggapin ang isang torpedo boat. Sa pier, nakita ni Hua Zhen si Dong Bao at nalaman na ang police station number 4 ay nag-dissolve para sa reforma ng lungsod. Bumisita si Hua Zhen sa bahay ni Dong Bao at nakita ang ilang tao mula sa dating police station. Nang gabing iyon, lahat sila ay nagtipon sa hapagkainan at nagkwento tungkol sa nagdaang panahon. Ang iba ay naging driver, ang iba ay nagnegosyo ng bar. Nagtanong si Hua Zhen tungkol kay Chen Hao at nalungkot ang mukha ng lahat. Sinabi ni Captain Zuo na nagtatrabaho siya sa criminal division ni Feng Guangyun. Sa pagkakataong ito, bumalik si Minmin at nagkatinginan ang dalawa na walang masabi. Ang dalawa ay tila may dingding na naghihiwalay sa kanila at hindi na sila masaya tulad ng dati. Binanggit ni Hua Zhen ang tungkol sa pagpapadala ng sulat, ngunit pinuto siya nito at sinabing hindi siya sumulat. Abala siya sa bawat araw kaya wala siyang oras at hula niya ay ganoon din siya. Hindi niya alam na maraming sulat ang naisulat at ipinadala niya noong nakaraang panahon. Nanahimik siya kahit na ang kanyang puso ay puno ng libu-libong salita na pinipigilan. Pagbalik, nakita muli ni Minmin ang asawa
asawa ni Peng Ganwen na nag-aalala. Hindi niya alam kung sino ang hihingan ng tulong dahil pagkatapos ng huling pagkikita, nag-dissolve na ang police station number 4. Mula nang nawala ang kanyang asawa na reporter, palagi siyang nagtatago sa bahay tuluyan. Ngayon, bigla siyang sumakit ang tiyan at habang pabalik mula sa pagpatingin sa doktor, ay sumusunod sa kanya. Isang truck ang humarurot na tila gustong dalhin siya sa impyerno, ngunit nakatakas pa rin si Yao Xiulin sa pagkakataong ito. Muling lumabas ang truck at hinila ni Huazen ang dalawa upang magtago. Pagkatapos, dinala niya si Yao Xiulin sa ospital na kaanib ng shipyard. Ang mga dumarating ay pawang mga internal na empleyado na may 24 paghahati-7 na bantay kaya medyo ligtas. Tumawag ang ina ni Huazen upang sabihin na dumating si Hua Liang sa Shanghai, na ikinagulat niya. Naalala ni Huazen na sinabi ng kanyang kuya na may kaibigan siyang reporter na nagngangalang Peng. Nang gabing iyon, may nakita rin si Chen Hao na isang truck na walang plaka. Mula nang magulat si Yao Xiulin, palagi niya itong sinusundan. Naghinala siya na ang sasakyan na ito ay isang grupo ni Feng Guangyun. Pinayuhan ni Shi Junyu si Chen Hao na huwag maging mapanganib dahil hindi pa talaga nagtitiwala sa kanya si Feng Guangyun. Kinaumagahan, nakatanggap ng balita ang opisina ni Chen Hao na ang kasabwat sa kaso ng pagpatay sa bodega ay nagtatago sa Jiangnan kaya agad silang umalis. Doon, nakita ni Feng Guangyun si Huazen at sinabi kay Chen Hao na makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Ngunit matatag siyang tumanggi na hayaan silang pumasok at magsagawa ng inspeksyon dahil sa takot na baka may tumagas na sikreto ng militar. Naalala ni Chen Hao ang litrato na ibinigay ni Shi Junyu sa kanya at naghinala na may kinalaman si Hua Liang sa pagkawala ng reporter na si Peng. Sa banyo, sinadya ni Chen Hao na magwisik ng tubig at kinumpirma na ang peklat sa kamay ni Hua Liang ay eksaktong katulad ng sa lalaki sa litrato. Mabilis siyang pumunta upang iulat ang balita kay Shi Junyu. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ilabas si Yao Xiulin, kung hindi, ang pagdadala ni Huazen sa kanya sa ospital ay mabubunyag. Pagdating ni Chen Hao sa ospital, nakasalubong niya si Huazen. Nagpumilit siyang huwag hayaan si Chen Hao na kunin ang tao. Pagbalik sa silid, tinanong niya si Yao Xiulin tungkol sa kanyang asawa, ang reporter na si Peng. Ikinuwento niya ang tungkol sa trabaho ng kanyang asawa at noong panahong iyon ay nakuhanan ng litrato ang 3 taong nag-iinuman. Ang isa sa kanila ay si Satomi Naoki, ang isa ay Deputy Director Tan at ang huling isa ay hindi nakita ang mukha ngunit mailikod lamang. May peklat din sa kamay ng taong iyon nakahawig ng letrang AC sa Ingles. Sa pagkakataong ito, dumating ang nurse at dinala si Yao Xiulin para sa pagsusuri dahil sa hinalang may problema sa kanyang baga. Sa silid, binasa ni Chen Hao ang senyales na nagpapatunay na kaibigan siya ni Peng Ganwen at gustong ilabas si Yao Xiulin dito dahil hindi ito ligtas. Nakita ni Huazen na may kakaiba at sumugod papasok ngunit nakaalis na sila. Hinabol niya at hinarang ang dalawa, naghanda na si Chen Hao ng baril sa kanyang katawan, kaya napilitan si Huazen na hayaan siyang umalis. Nang makita si Hua Lei ang napapalapit, nagsalita si Huazen upang ilihis ang atensyon at tulungan silang makatakas. Ngunit pagdating niya, wala na si Yao Xiulin at nakilala din ng nurse si Huazen na kasama niya kanina. Pagbalik, nagtanong si Hua Lei ang kung bakit niya nakilala si Yao Xiulin. Ikinuwento ni Huazen ang tungkol sa pagbisita niya sa police station number 4 at nagkataon na nakilala niya ito na humihingi ng tulong dahil may gustong manakit sa kanya. Sa labas, nakaupo pa rin si Minmin at naghihintay kay Huazen dahil nag-aalala siyang may mangyayari sa kanya. Matapos magtanong sa ilang tao sa paaralan at malaman niyang maayos siya, saka lang siya bumalik. Pumunta si Hua Liang upang makipag-usap sa lalaking Hapon at kay Deputy Director Tan. Ngunit ngayon, ang pinakamalaking problema para sa kanila ay si Huazen dahil dinala niya si Yao Xiulin at hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasaan siya. Bukod pa rito, nauna nang inaresto siya ng inspection team ni Nguyen Dajing. Kung sasabihin na siya ay kasapi ng Communist Party, medyo sobra na, ngunit hindi pa rin maiwasan ang kanilang pagdududa. Si Hua Liang ay kinatawa ng Seven Walls Domestic Company at hindi naglakas loob na kagalitan ng Hapon. Ngunit iba ang matandang Deputy Director Tan. Inisip niya na ang lugar na ito ay Shanghai, na kanyang teritoryo. Sa isa pang pangyayari, inanyayahan ni Shi Junyu si Chen Hao na maghapunan, ngunit sarado ang mga western restaurant kaya nagpunta sila sa isang tindahan sa tabing daan. Nararamdaman ni Junyu na sa pagkakataong ito, si Chen Hao ay maaaring makipagtulungan kay Huazen upang imbestigahan ang kaso ng reporter na si Peng. Tuwang-tuwa siya tungkol dito at pagkatapos ay nag-enjoy silang kumain. Pagbalik ni Chen Hao, nakita niya si Huazen na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Alam niya na ang kanyang kuya ay nagpakuha ng litrato kasama ang Hapon at si Deputy Director Tan. Alam din niyang pumunta si Hua Liang sa Shanghai na may dahilan na magdala ng gamit para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagtanong tungkol sa police station number 4 at kay Reporter Peng. Sinabi ni Hua Liang na si Reporter Peng ay hindi nawawala kundi naugnay sa isang kaso ng pagpatay, kaya lihim siyang dinakip. Dahil ang pagkawala ng reporter na si Peng ay naugnay sa kanyang kuya, nangangahulugan din ito na konektado ito kay Huazen. Iminungkahi ni Chen Hao na magtulungan silang dalawa upang hanapin si Reporter Peng at pumayag si Huazen. Kinaumagahan, sa pamamagitan ng isang kaibigan, nalaman niya na may isang babae na naghintay sa kanya hanggang hating gabi kahapon at nahulaan niya na iyon ay si Minmin. Sa oras na ito, dumating si Erbai upang hanapin si Huazen at sinabing si Dongbao ay nasugatan sa pier at pagdating niya, nakita niya muli si Minmin. Binanggit ni Huazen ang tungkol sa kanyang kuya na naghatid sa kanya pabalik sa dormitoryo noong nakaraang araw kaya ayos lang siya. Sa oras na ito, bumalik ang grupo ni Erbai at nag-ambag sila ng pera para bisitahin si Dongbao. Hinatid ni Huazen si Minmin pabalik.
Kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tinanong siya kung bakit hindi siya nagsulat ng liham para sa kanya. Ngunit sinabi ni Huazen na marami siyang naisulat na liham mula pa noong unang araw niya sa paaralan. Bawat 3 araw, sumusulat siya ng isang liham at mayroon na siyang mahigit 10 liham sa kabuuan. Galit pa rin si Minmin at sinabing bago niya ito nagustuhan, hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalabong pagkadismaya. Sa pagkakataong ito, dumating ang ama ni Minmin na may dalang walis at hinabol siya. Bumalik si Huazen na hindi maipinta ang ngiti sa labi nang malaman niyang gusto rin siya ni Minmin. Pumunta si Nguyen Dajing sa address na sinabi sa kanya ng estranghero kahapon. Ito ay isang pabrika ng serbesa. Pagpasok, nakita niya ang maraming nagmamadaling empleyado ng opisina at mga pamilyar na mukha na nagpakilala sa kanya na ang lugar na ito ay ang intelligence station ng French Concession. Ang lahat ng mga tauhan sa loob ay nagmula sa Intelligence Bureau at nasa ilalim ng paggamit ni Dajing. Maliban sa ilang pangunahing aspeto, ang mga tauhan ay nasa kanyang pagtatapon. Isang kotse rin ang ibinigay sa kanya. Labis siyang ipinagmamalaki sa pagkakataong ito na nagpapakita na dumating na ang kanyang kakayahan. Si Junyo ay lumapit sa lugar na iyon sa araw upang magtanong tungkol sa pinagmulan ng malaking truck habang nagtuturo din ng French sa mga mag-aaral sa simbahan sa gabi. Madalas ding pumupunta si Chen Hao sa simbahan upang samantalahin ang pagkakataong matuto ng French upang makita si Junyo. Nang gabing iyon, ang mga dating miyembro ng Team 4 ay bumisita kay Dongbao. Natatakot si Chen Hao na baka makasakit siya ng mga dating kasamahan sa paggawa ng misyon kaya sinabi niyang abala siya, ngunit ibinigay pa rin niya kay Minmin ang kakaunting pera na mayroon siya. Ginamit ni Chen Hao ang impormasyon na ibinigay ni Junyo upang pumunta sa isang kumpanya ng pangistaan sa gabi upang mag-imbestiga. Mayroong 3 malalaking truck sa malapit, ngunit ang kumpanya ng pangistaan na ito lamang ang hindi na imbestigahan. Sina Yuan Sheng at Chen Hao ay talagang natagpuan ang malaking truck na umasinta sa kanila sa kumpanya ng pangistaan noong gabi. Napakatahimik sa loob at hindi mukhang nagpapatakbo ng negosyo. Nagtago sina Yuan Sheng at Chen Hao sa mga tao dito, kaya kailangan nilang ibaon ang kanilang sarili sa tubig sa kumpanya ng pangistaan. Pagkatapos umuwi, nagpalit sila ng damit at sabay na kumain ng yangshan noodles, gaya ng dati. Naubos ni Yuan Sheng ang lahat ng pera niya sa bulsa para suportahan si Dongbao sa araw na iyon. Nagkataon na wala ring pera si Chen Hao, at nagkataon namang dumating si Minmin at nakita ang eksena, kaya inanyayahan niya ang dalawa na kumain ng noodles kasama niya. Nahulaan ni Minmin na ang dalawa ay nagtutulungan upang imbestigahan ang kaso ng reporter na si Peng, kaya nakiusap siya kay Chen Hao na isama siya sa pag-imbestiga ng kaso. Dahil sa patuloy na pagmamakaawa ni Minmin, pumayag si Chen Hao. Bumalik siya sa istasyon ng pulisya upang imbestigahan ang mga record ng sasakyan noong araw na iyon at nagkataon na nakasalubong niya si Guang Yun kahit na si Chen Hao ay naging pulis na sa ika-16 na distrito. Hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Guang Yun at seryoso siyang pinaalalahanan na hindi siya pinapayagang pumasok sa archive room. Sinabi ni Chen Hao kay Junyo ang tungkol kay Minmin na kasama nila sa pag-imbestiga ng kaso. Naalala ni Junyo na iniligtas ni Minmin si Li Qiushi noong nakaraang pagkakataon at pumayag siya. Sa pagdaragdag ni Minmin, magbibigay ito ng tiyak na kaginhawaan kina Chen Hao at Yuan Sheng. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-aayos, halos makita na ni Chen Hao ang lugar kung saan dinisenyo ni reporter Peng at Yuan Sheng ang diskis para kay Minmin. At tinawag ang babaeng reporter na sumama kay Yuan Sheng pabalik upang makuha ang atensyon ng mga sumusunod sa kanila. Ang lahat ay nangyari ayon sa kanilang inaasahan. Ang mga tauhan ni Guang Yun ay talagang nag-isip na dinala ni Yuan Sheng si reporter Peng pabalik, kaya tahimik nila itong sinundan. Pagkatapos ay tinawagan nila si Guang Yun at hiniling na bilisan niyang hulihin si reporter Peng. Tinulungan ni Yuan Sheng si Minmin na tumakas mula sa balkonahe ng apartment upang magpalipas ng oras para kay Chen Hao at nanatili siya sa lugar. Lihim na pumasok si Chen Hao sa target na lokasyon at natagpuan ang silid kung saan si reporter Peng ay malubhang nasugatan. Magkasama silang tumakas, ngunit si reporter Peng ay walang malay at kailangan niyang pasanin ito sa kanyang likod upang tumakas ng desperado. Nagdala si Guang Yun ng maraming tao upang hulihin si reporter Peng. Pagkatapos ng maraming pagsisikap upang sirain ang pinto, nalaman niya na walang tao sa loob. Nang marinig ni Guang Yun na nailigtas ang reporter na si Peng, sinubukan niyang pigilan ang sarili ng ilang sandali. Hindi lang nawalan ng mahalagang bihag, nawalan pa siya ng bihag na nakuha niya. Punong-puno ng galit ang kanyang dibdib, ngunit wala itong silbi. Walang mapagbuntungan ng galit, lumingon siya at nakita si Yuan Sheng na nagpapahinga sa kalapit na coffee shop. Kasabay ng puot, nagalit si Guang Yun at sumugod sa coffee shop. Nang aakmang tatanungin na niya si Yuan Sheng, naaalala niyang sinabi ng kanyang amo na huwag niyang galitin si Yuan Sheng, kaya nagalit siyang tumalikod at umalis. Dinala ni Hao ang reporter na si Peng sa isang ligtas na lugar, ngunit si reporter Peng ay nawalan ng malay sa mga araw na ito. Kapag nagising lamang siya ay malalaman niya ang sitwasyon kamakailan. Ibinaba ni Yuan Sheng si Minmin sa bahay, ngunit magalang siyang tinanggihan ng ama ni Minmin nang makita ito. Pag-alis ni Yuan Sheng, mahigpit na pinagbilinan ng ama ni Minmin ang kanyang anak na huwag makipag-ugnayan kay Yuan Sheng. Dahil malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang pamilya, madalas na nawawala si Yuan Sheng na kasama siya, kaya ito ay magiging napakapagod. Naiintindihan ito ni Minmin, ngunit tuwing nakikita niya si Yuan Sheng niya, may nararamdaman si Minmin na parang lumalapit sa araw. Iniulat ni Guang Yun ang kanyang pagkakamali sa deputy director
at nakatanggap ng matinding sampal sa mukha. Sa simula ay tumanggi ang reporter na si Peng na ibigay ang negatibong pelikula. Ngayon na may mga larawan na lumabas, ay responsibilidad din ang deputy director. May kinalaman ito kay Yuan Sheng, kaya lubos itong kinasusuklaman ni Xi Yuan at direkta niyang pinaalalahanan si Guang Yun. Ang bagay na ito ay maaaring malutas kung kinakailangan. Natanggap ni Guang Yun ang suporta ng kanyang amo at sinimulan ang pagsisiyasat kay Hao. Sa kasamaang palad, si Hao ay napakaingat at nasa bahay. Ngunit siya ay nalinlang ng kanyang mga kasamahan sa ika-4 na koponan at pumunta sa orihinal na lokasyon. Ang ika-4 na koponan ay lumabas na pumunta siya rito upang kumain ng hapunan. Labis na nahiya si Hao, ngunit iginiit ng lahat na manatili si Hao at makasama sila sa hapunan ng pagsasama-sama. Sinabi pa ng direktor na ito na ang huling pagkain at hindi na niya ito gagawin. Dahil ginulo pagkatapos ng hapunan na ito, nanatili si Hao. Nagtanghal ang lahat ng kani-kanilang espesyal na pagkain, kumain at nanood ng pagtatanghal. Naglambingan at nagsaya. Noong gabi si Hao ay pumunta sa simbahan upang mag-aral ng French tulad ng dati. Nang makita ang tingin ni Junyo, hindi maiwasang magtawanan ang dalawa. Nang tumawa siya, isang buhay ng pagdila ng dugo sa dulo ng kutsilyo. Pinahahalagahan ni Hao ang bawat sandali ng kapayapaan sa bawat araw. Pagkatapos ng klase, nagpaiwan si Hao upang punasan ang pisara at nagkataong tinanong si Junyo kung saan siya nag-aral ng French. Sinabi niyang dinala siya ng kanyang mga magulang upang manirahan sa France sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay gusto niyang bumalik sa China, kaya sumakay siya ng tren mula Moscow patungong Northeast China. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap si Hao kay Junyo bukod sa paghahatid ng mga gawain na itinalaga ng nakatataas. Nasiyahan siyang makipag-usap kay Junyo, ngunit biglang nagkaroon ng power outage at malabo ang paligid kaya upang maiwasan ang pagdududa, nagpaalam si Hao at umalis sa silid-aralan. Naglakad si Hao sa gate ng paaralan, lumingon at nakita ang mga gusali ng silid-aralan na madilim, nag-aalala sa kaligtasan kaya naghintay na lamang siya sa gate ng paaralan. Nagsindi si Junyo ng kandila at binuksan ang kurtina at nakita si Hao na tahimik na nagbabantay sa gate. Nakaramdam siya ng matinding kaligtasan. Ang dalawang pusong nagmamahal sa bayan ay tapat sa isa't isa at ang kanilang ambisyon at mithiin ay nagpatibay sa kanilang samahan. Sa wakas ay nagising na si Reporter Peng, si Hao, Yuan Sheng at Minmin ay pumunta upang makita siya. Sinabi ni Reporter Peng na inimbestigahan niya kamakailan na si Naoki Satomi ay nagsilbi sa ika-4 na squad ng hukbo at kasalukuyan pa rin siyang gumagawa ng mga gawain ng pagsasabotahe. Bumabalik sa China. Kumuha ng ilang larawan si Reporter Peng sa pantalan. Nakita niya mismo si Naoki Satomi at ang mga matataas na opisyal ng pulisya na nagtatago ng mga kagamitang militar at dinadala ang mga ito sa Japan. Alam ni Hao na si Yuan Sheng ay nasa isang mahirap na sitwasyon kaya masinsinan niyang pinayuhan si Yuan Sheng na huwag nang imbestigahan ang bagay na ito. Ang matitira ay pananagutan niya, si Minmin ay nag-aral magmaneho, kaya siya na ang naghatid kay Yuan Sheng pabalik sa paaralan. Sa tarangkahan ng paaralan, nang malaman niyang babalik si Yuan Sheng sa Nanjing bukas, niyakap niya ito mula sa likuran, nagbigay ng lakas kay Yuan Sheng. Kahit nakasangkot si Hua Shen dito, hindi pa rin niya masisisi ang sarili ng labis, ito ay kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Yuan Sheng sa buong gabi na nag-iisip tungkol sa buong pangyayari. At pagkasikat ng araw ay pumunta siya upang makita si Hao. At sinabi sa kanya na pag-uwi niya sa Nanjing ay tatanggapin niya ang torpedo boat at babalik. Sa silid ni Hua Shen, basta may transaksyon, makakahanap siya ng ebidensya. Nalaman ni Yuan Sheng na sa mga kagamitan sa militar ay mayroong vanadium sand, isang napakahalagang kemikal na material. Sagana ang China sa yaman ng vanadium sand. Ngunit ang pagbibigay ng Japan ng mga kritikal na kagamitang militar na ito ay lubhang makapagpapahina sa epektibong labanan ng China. Bukod pa rito, kung hindi ito poprotektahan ng Kuomintang, ang mga yamang ito ay hindi maihatid ng hayagan sa Japan. Labis na nagalit si Yuan Sheng. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya bilang isang Tsino. Paano niya maihahatid ang mga kagamitang militar sa mga mananakop nang makita ni Hao na dumating na ang tamang pagkakataon? Hindi niya maiwasang aminin na alam ng pinakamataas na pinuno ng Kuomintang ang buong pangyayari, ngunit ayaw nilang aminin. Binanggit din ni Hao si Ming Yuan. Dati, hindi siya nagtapat dahil hindi siya sigurado sa posisyon ni Yuan Sheng. Ngayon ay inihayag na niya ang kanyang relasyon kay Ming Yuan. Sa katunayan, alam na ni Ming Yuan ang tungkol sa pagpupuslit noong nabubuhay pa siya. Noong panahong iyon, sinabi niya na ang pagpupuslit ng gobyerno ng Kuomintang ay walang pinagkaiba sa pagnanais ni Ming Yuan na magtayo ng isang bagong mundo at tulungan ang mahihirap na amo na bumalik at mamuhay ng masaya simula ngayon. Kaya pinili rin ni Hao ang landas na nais puntahan ni Ming Yuan. Maaaring nahulaan na ni Yuan Sheng ang pagkakakilanlan ni Hao. Sinabi niya kay Hao ang oras ng kanyang pag-alis. Pagkatapos ay tinitingnan ang matatag na likod ni Yuan Sheng habang umaalis. Labis siyang nasiyahan at umaasa si Hao na si Yuan Sheng, ang bata na may pag-asa at may pagnanais na maglingkod sa bansa, ay maaaring maging isa sa kanila. Sinimula ni Dajing na pabilisin ang kanyang pagsisiyasat. Inimbestigahan niya ang maraming clue tungkol sa National Salvation Association at inimbestigahan ang bawat apartment kung saan maaaring makatanggap ng balita
si Junyo ng Partido Komunista. At kaagad na ginamit niya ang radyo upang ipaalam sa kanyang dongbao na mag-ingat. Ang National Salvation Association ay kasalukuyan sa isang napakapanganib na sitwasyon at lahat ay kailangang maging mas maingat. Sa pagsisiyasat sa National Salvation Association, nagtuon din si Dajing sa isa pang kasamahan sa ilalim ng lupa at dadaan si Junyo sa kanya tuwing maghahatid siya ng balita. Nagpadala si Dajing ng mga tao upang lihim na subaybayan ang mga miyembro ng National Salvation Association. Kapag nakasalubong nila si Yuan Sheng, agad silang maghahagis ng lambat upang manghuli. Si Hua Liang ay pumunta sa Shanghai para sa negosyo nang umuwi si Yuan Sheng sa Nanjing. Agad na pumunta si Yuan Sheng sa silid ng kanyang kapatid upang maghanap ng clue at sa wakas ay nakahanap ng isang mahalagang bagay. Ang kwaderno sa tabi ng kama sa silid ng kanyang kapatid ay nagtala ng halaga ng pera at oras ng transaksyon sa Japan bawat buwan na may daan-daang libong mga entry. May negosasyon tuwing unang araw ng bawat buwan at ang mga kalakal ay ipapadala tuwing ika-6 na araw. Iniulat ni Yuan Sheng ang mahalagang clue na ito kay Hao sa telepono. Sa daan pabalik, si Yuan Sheng ay may magkahalong emosyon at iniulat ang ebidensya ng pagpupuslit ng kanyang kapatid kay Hao. Ipinagkanulo niya ang kuumintang at kasalukuyan ay inilalagay ang buhay ng kanyang buong pamilya sa ibabaw ng apoy ng digmaan. Handang magsakripisyo anumang oras, ngunit nais ni Yuan Sheng na makipaglaban sa kanila. Kung tayo ay magsasama, poprotektahan natin ang kanyang kaligtasan hanggang kamatayan. Gabi na at umuulan ng malakas, ang Dongbao ay naglilipat ng mga kalakal sa pantalan sa loob ng 3 araw. Alam na mayroon pa ring malaking bilang ng mga kalakal sa labas. Upang makagawa ng mabuti at makilala ng amo, sa lalong madaling panahon, dinala ni Dongbao ang kanyang asawa sa pantalan. Sa oras na ito, natuklasan niya ang lihim sa kahon ng kargamento. Nakita ni Dongbao ang vanadium sand nang magsagawa siya ng pagsisiyasat. Alam na ang mga hibla at vanadium sand na ito ay mga pinupuslit na kalakal. Dahil sa pag-iisip na ito, pumunta siya sa ika-16 na istasyon ng pulisya sa hating gabi upang mag-ulat. Partikular na hiniling ni Guang Yun na irehistro niya ang kanyang tirahan. Pinuri niya ito bilang isang natatanging mamamayan at pinagsabihan siyang panatilihing sikreto. Pag-alis ni Dongbao, agad na dinala ni Guang Yun ang puslit na dinala ni Dongbao sa Security Bureau. Inutusan siyang hanapin agad ang paraan para alisin si Dongbao. Ang address ng kanyang bahay ay inimbestigahan na niya sa ospital. Si Min ay dating nag-alaga kay Reporter Peng. Upang malaman ang kinaroroonan ni Reporter Peng, hindi pinigilan ng Deputy Director si Guang Yun na arestuhin si Min. Espesyal na nagdala si Min ng fish soup para sa asawa ni Dongbao nang pumunta siya sa bahay ni Dongbao. Nalaman niyang nawawala na si Dongbao sa loob ng ilang araw. Dinala ni Min ang asawa ni Dongbao sa pantalan upang hanapin siya at nakita nila ang malaking itim na truck. Maraming beses na niyang nakita ang truck na ito. Sa tuwing hinahabol o binabagabag, siguradong may ilang taong nakakakilala sa likod. Nakita ni Min na may humahabol sa kanya, mabilis niyang niyakap ang asawa ni Dongbao at tumakbo. Ngunit sa huli, ang asawa lamang ni Dongbao ang nakatakas habang si Min ay nahuli. Pinilit siya ni Guang Yun na ibunyag ang kinaroroonan ni Reporter Peng. Tumanggi siyang magsalita, ikinulong siya ni Guang Yun sa cold storage sa likod ng truck. Patuloy na bumaba ang temperatura at manginginig siya sa lamig sa paglipas ng panahon. Nagmamadaling tumingin si Min sa loob upang maghanap ng anumang bagay na makapagpapainit. Kasabay nito ay nakita niya ang balahibo ng baboy at sinindihan ito upang magpainit. Tahimik na pumunta si Yuan Sheng sa freight station ni Naoki Satomi. At nakita ang mga kinakailangang bagay na nakakubli sa bodega na may isang patong ng dahon ng tsaa sa itaas. Nakita rin niya ang kanyang kapatid na si Hua Liang na nakikipagkamay kay Naoki Satomi at nangako si Naoki Satomi na hanggabi makatwiran ang presyo na inaalok ng panig ng hapon. Magkakaroon sila ng maraming pagkakataon para sa kooperasyon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Yuan Sheng na ito ang kanyang kapatid na si Hua Liang. Nag-aatubili siyang lumakad patungo rito at bigla siyang hinampas ng malaking patpat hanggang sa mawalan ng malay. Nang magising si Yuan Sheng, narinig niya na ang mga bumatok sa kanya ay ilang taong nagtatrabaho doon. Tinanong nila kung anong ginagawa niya sa pagnanakaw dito. Sinabihan niya silang huwag tumawag ng pulis at hilingin sa kanilang tawagin si Hua Liang. Nang marinig ni Hua Liang na nahuli ang kanyang kapatid, mabilis siyang tumakbo. Sa katunayan, labis na nahiya ang kanyang kapatid nang matuklasan ang ganitong pagtatagpo. Ngunit umiyak si Yuan Sheng at sinabing nagkamali siya sa pagtingin sa kanyang kapatid bilang isang huwaran, ngunit ngayon tila nabaliktad na ito. Naghimutok si Yuan Sheng na ipinuslit ni Hua Liang ang mga materyales ng bala sa Japan. Pagkatapos ay sasalakayin ng mga Hapones ang mga sundalong Tsino. Ipinaliwanag ni Hua Liang sa kanyang kapatid na ginawa niya ang lahat ng ito para sa kapakanan ng pamilya, ngunit hindi siya mapatawad ni Yuan Sheng. Nag-away ang dalawa at ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na nag-away sila ng matagal. Sinabihan niya si Yuan Sheng na huwag nang kumilos dahil sa galit dahil magkakaroon ng solusyon ang lahat. Sa kabilang panig ng bodega, si Min ay nakabaluktot dahil sa ginaw. Nanginginig siya at sinubukan niyang sindihan ang pusporo, ngunit hindi na gumagana ang kanyang mga kamay. Malapit nang maubos ang mga pusporo na ginagamit niya upang magpainit, sinubukan ni Min na manatiling kalmado at nagsimulang tumingin sa paligid. Nakakita siya ng hawakan sa itaas ng kama na tila maaaring buksan, kaya sinindihan niya ang huling pusporo. Sinubukan niyang umakyat at buksan ang hawakan, inakala niyang makakatakas siya, ngunit bigla siyang bumagsak ng malakas. Pauwi, sinabi ni Yuan Sheng na kailangan niyang pumunta sa banyo.
Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagiging walang kahandaan ng lalaki upang nakawin ang kotse at mabilis na bumalik. Muling tinanong ni Guangyon si Minmin at tinanong kung saan niya dinala si reporter Peng noong araw na iyon. Iginiit ni Minmin na wala siyang alam at tumanggi siyang makinig sa payo ni Guangyon. Tumawag siya kay Yuansheng upang hilingin na bumalik siya. Gaano man siya pilitin ni Guangyon, iginiit lamang ni Minmin na si Yuansheng ay nakabalik na sa Nanjing at hindi na makakabalik sa Shanghai para iligtas siya sa ngayon. Nagmamadaling nagmaneho si Yuansheng pabalik sa bahay ni Bai. Sa oras na ito, may ilang kasamahan mula sa ika-4 na squad doon. Sinabi nila kay Yuansheng na hindi umuwi si Dongbao sa loob ng ilang araw, kaya pumunta si Yuansheng at si Bai sa kumpanya ng aquatic products. Mahigpit ang pagbabantay dito, wala ring ilaw sa bawat silid sa gabi, ngunit ngayon ay maliwanag. Nagpapahiwatig na may nakahuli na, inalughog ni Yuansheng ang bawat silid. Muling umakyat si Minmin sa skylight nang may matinding kagustuhan. Sa wakas, nakatakas siya patungo sa isa pang freezer, ngunit bigla niyang natuklasan na si Dongbao ay frozen doon. Pilit na kumatok si Minmin sa pinto. Gusto niyang iligtas ang buhay ni Dongbao. Binuksan ni Yuansheng ang pinto. Umiyak si Minmin at sumugod sa kanyang mga braso. Maingat na tiningnan ni Yuansheng si Dongbao at nakita na wala ng paraan upang iligtas siya. Sa kabutihang palad, naroon si Hao. Nang makita niyang handa silang tumakas, tiningnan ni Guangyon si Yuansheng, sinubukang imaneho ang sasakyan palabas ng blockade. Walang imik siyang nagmaneho patungo sa isang pansamantalang ligtas na lugar. Isinakay ni Yuansheng sina Minmin at Hao sa kanyang sasakyan. Nang makita niya si Hao na duguan, agad siyang huminto at naghanap ng isang butika. Nag-utos si Guangyon na ipaalam sa lahat ng lokal na ospital at butika na ang sinumang nasugatan sa pamamagitan ng pagbaril o nagyelo ay dapat pumunta sa butika upang bumili ng gasa, disinfectant at gamot sa frostbite tungkol sa mga antibiotic. Ibinigay ni Yuansheng ang relo sa kanyang pulso sa may-ari ng butika. Nangako ang taong ito na hahanapin ito sa black market at hiniling sa kanyang kunin ito kinabukasan tanghali. Nang magising si Minmin, nakita niya si Hao na walang malay sa likod na upuan ng sasakyan at si Yuansheng sa tabi ng sasakyan na tumutulong sa kanila na maiwasan ang ginaw. Hindi alam kung gaano nakatagal. Nagising si Hao at nalaman na si Dongbao ay frozen ni Guangyon. Ang lahat ay inaalala ang bawat sandali kasama si Dongbao. Tuwang-tuwa si Dongbao na ipahayag na magiging ama na siya at sa isang iglap ay kinailangan nilang magkahiwalay. Ito ang unang pulis ng ika-4 na squad na namatay ngayong gabi. Ang tatlo ay lubhang nalulungkot. Si Guangyon ay sumalakay kay Hao at labis siyang natatakot kay Yuansheng. Si Yuansheng ay anak ng Undersecretary of the Ministry of Military. Kapag binaril si Yuansheng, hindi siya patatawarin ng kanyang ama si Guangyon. Agad na nagpasya si Guangyon na ituring si Hao bilang pumatay kay Dongbao at ipinaskil ang kanyang larawan sa lahat ng dako ng kalye. Ang bala sa katawan ni Hao ay hindi pa naaalis. Pagkatapos ng isang gabi, nagsimula siyang magkaroon ng mataas na lagnat. Ang sugat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng impeksyon. Ang mga kalye ay nakablock. Ang nagpapatrolyang gwardiya ay tumingin sa kanyang at agad na naghinala kaya nagmaneho si Yuansheng palabas. Ang kotse ay dumaan sa bahay ni Minmin at natagpuan ang pulisya ng ika-16 na distrito na iniimbestigahan ang kanyang bahay. Umiiyak na umupo si Minmin sa sasakyan. Ginugulo na rin ng Security Bureau ang kanilang bahay. Nakatanggap si Junyo ng arrest warrant mula sa istasyon ng pulisya sa tanggapan ng serbisyo sibil. Nakita niya ang larawan ni Hao. Agad na nagpalit si Junyo ng pangkaraniwang damit pagkatapos ng trabaho at pumunta sa tailor shop upang makipagkita sa kanyang mga kasamahan sa underground party at ipaalam ang balita tungkol sa pag-aresto kay Hao. Sa oras na ito, napansin din ni Ahente Dejing sa tailor shop si Junyo. Pagkatapos, dumating si Dejing sa tailor shop. Ipinasa ni Junyo at ng kanyang mga kasamahan sa ilalim ang balita. Hiniling sa kanya ng organisasyon na bumalik kaagad sa tanggapan ng serbisyo sibil. Ngayon ay kailangan ni Hao at Yuansheng ang tulong niya. Ito ang huling hantungan kung saan sila makakahanap ng tulong. Sinasadya ni Dajing na magkunwaring nagkataon na nagkita sa tailor shop. Nag-alok pa siyang ihatid si Junyo pabalik sa tanggapan ng serbisyo sibil. Natural, alam ni Junyo na hindi mabuting tao si Dajing. Ngunit upang hindi maging kahina-hinala, kalmado siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Paulit-ulit na nagtanong si Dajing habang sila ay nasa daan at tinanong pa niya si Junyo kung bakit naglakad siya ng kalahating oras upang makarating sa liblib na tailor shop na ito at tinanong din niya kung kilala niya ang may-ari ng tailor shop. Kalmadong nakipag-usap si Junyo, gabi na at hindi pa rin makita ni Yuansheng ang sulfanilamide. Lagnat pa rin si Hao, labis siyang nag-aalala habang si Minmin ay naghahanap ng tubig. Hiniling ni Hao kay Yuansheng na tulungan siyang bumaba ng sasakyan at lumanghap ng hangin. Napakadelikado ng biyaheng ito. Hindi alam ni Hao kung makakatakas siya, kaya inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nalampasan ni Yuansheng ang panahong ito. Matapos makita ang korupsyon sa Kumintang, wala na siyang pag-asa sa Kumintang. Naalala ang mga turo ni Mingyuan, nagboluntaryo siyang sumali sa organisasyon ni Hao. Labis
Labis na nalugod si Hao nang marinig iyon. Alam niyang napakagaling ni Yuan Sheng at may mataas na revolusyonaryong pananampalataya. Napakaluya ni Hao kaya kinailangang pumunta ni Yuan Sheng sa National Salvation Association. Ngunit wala siyang makitang gamot na makakapagligtas kay Hao. Sa kawalan, naisip ni Yuan Sheng si Junyu, ang taong nakilala niya ng ilang beses, at sinubukan niyang tawagan si Junyu. Simula nang malaman niyang nasugatan si Hao, naghihintay na si Junyu ng tawag sa tanggapan ng serbisyo sibil at hindi umalis. Nang sa wakas ay natanggap niya ang tawag ni Yuan Sheng, sinabi niya sa kanya kung paano iligtas si Hao. Lumabas si Junyu sa inuupahang bahay ng National Salvation Association at nakuha ang atensyon ng mga espiya na tahimik na sumusunod sa kanya. Pumunta muli si Junyu sa tailor shop at hiniling sa kanyang kasamahan na sunduin si Yuan Sheng. Sinubukan ng mga kasamahan sa underground group ang kanilang makakaya upang makatakas sa mga espiya at sumugod sa napagkasundo ang lugar upang iligtas.